Ayan, hello po mga kapambira. Good morning. Welcome back po sa ating channel. At ngayon po ay quick reaction lang po tayo kasi pupuntahan lang po natin itong channel ni Ma'am Shimari. Ayan, nandito po tayo, kanya po tayo nire-reactionan at ang kanya pong title ay ito. Oh, Brother Jose, nagkaroon na nga ba ng interest sa pera ni Gador? Okay, question mark po yun, naiintindihan ko naman po yung ibig sabihin nun. Nagtatanong lang siya. Iwas pusoy din, iwas pusoy. Bakit kaya? Bakit kaya daw? Bakit kaya? Okay. Gusto ko po panoodin natin itong mga kapambira. Samahan niyo po ako. Ito po ay, ano ko lang, trial ko lang po itong reaction video na to kasi gumagamit po tayo ng ibang apps ngayon para mag-reaction. As you can see po, iba po yung format ng ating live ngayon. Hindi po tayo naka-mobile phone. Opo. Okay, pag-practicean lang po natin si Ma'am Shimari. Ayan, welcome back po muli sa ating lahat mga kapambira. Ayan, sa mga di pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, Brother Jose. Sa Facebook, kung hinahanap po ninyo ako, nandun po ako. Brother Jose din po ang pangalan. Ayan, tuloy po tayo. Puntahan na po natin si Ma'am Shimari. Okay? Ayan, mega love shoutout. Ayan. Siya nga po pala, in-skip ko na po yung first part niyan kasi po yung first part po niyan ay shoutout sa mga so mahaba po yun. Kaya in-skip ko na po yun para di po tayo matagalan mga kapambira. Okay, pakinggan po natin yung kanyang sasabihin. Bakit po niya sinabi dito na nagtatanong siya, nagkaka-interest ng sa pera. Nagkaka-interest daw po tayo sa pera ni Gador. Po sa lahat. At saka, take note po mga kapambira, lagi po nalang binabanggit yung kargador. Hindi na po kargador si Dave. Matagal na po yun. Past na po yun. Yun po yung kanyang past. Pero hindi nyo po yun pwedeng ibalik sa kanya ngayon kasi po yun ay past na. Okay? Yun pong pagkakargador niya ay unang-una, yun po ay mabuting trabaho, marangal na trabaho. Ngayon po ay hindi po siya kargador. Siya po ay isang nag-upgrade na po, hindi na po siya kargador na para bang ginagamit niyo lagi pang bubuli doon sa bata. Mali na po yan. Okay, move tayo move tayo sa sasabihin ni Ma'am Shimari. Mabilisan lang to mga kapambira. Samahan niyo po ako. Sa mga mga nagnunood po, mag-leave po kayo ng comment. Pag napuson ko po yung comment, ay nabasa ko po yun mga kapambira. Okay, game. Po. Ayan. Salamat po sa mga naka-miss po. Pasensya na po kayo kasi 2 days po na hindi ako nakapag-live, no? At ayan po, meron po kasi kaming gathering ng family ko kaya hindi po ako nakapag-live at gabi-gabi na po kami nakauwi kagabi. Salamat sa mga nag-thumbs up dyan. Ayan, pagpasok, thumbs up agad. Thank you very much po. Okay. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Hello sa lahat ng mga kamamshi at mga tech. Ayan, mahaba pa pala yung skip ko. Kala ko ay Kala ko ay tapos na yung shoutout. Hindi pa pala tapos. Tekram, kamusta po tayong lahat? Ayan. Okay lang sis Ma'am Shimari, lagi ako nakabang sa iyo. Ayan, skip lang ngayon, natin. No? Masyado pong paepa kaya nag-comment ako. Okay, siya po ang babanatan natin ngayon, no? Sino daw yung babanatan? Ako daw po yung babanatan ngayon. Okay, tingnan nga natin kung talagang Masyado pong paepal kasi itong kabuting biglang sumulpot na wala namang alam, no? Medyo po paepal siya paepal. Medyo ayaw ko po sana siyang i-content, no? Ayaw daw po sana tayong i-content pero hindi nakatiis. Okay, bakit kaya po? Bakit kaya po? Wala naman daw tayong alam. Ayaw daw tayong i-content pero bakit di ka nakatiis, Tita Mamshi? Bakit po ganun? Ayaw niyo po bang mapakinggan ng mga tao yung aking mga sinasabi? At sa ibang part ng inyong mga statement dyan ay sinasabi niyo rin na huwag niyo nang panoorin si Brother Jose. Bakit ganun? Bakit po tila yata para bang hinahadlangan niyo yung mga tao na manood? At dapat hayaan niyo sila na pumili. Hindi yung huwag niyo nang panoorin, may stress lang kayo. Nako. Bakit ba? Meron ba kayong tinatago? Bakit ba? Meron ba kayong tinatago? Nako. Okay, tuloy tayo Kasi alam ko naman na wala namang alam. No? Wala namang alam. Okay. Kaya lang nagmamagaling at nagmamarunong, kawawa naman po yung mga nakikinig sa kanya na kawawa naman daw po yung nakikinig sa akin. Ang bihira yan. Kawawa. Tingnan nga natin mga kapambira, pagkatapos itong video ito, kung sino talaga ang tunay na kawawa. Okay, play natin Hindi alam ang katotohanan, maniniwala, no? Okay. At tayo po dito nagla-live sa katotohanan lang, no? Okay. Iaano po natin yung mga sinasabi niyang mabibwisit
ka na lang talaga. Alam nyo, huwag nyo po Oo. talagang papanoorin to. Dahil pag pinanood nyo, may Tingnan i-stress nyo. kayo. Ako habang pinapakinggan ko siya, yung kung ano yung mga banat-banat niya, maano ka maasar ka na lang. Kasi, asan ang utak nito? May alam ba to? Di ba? Tingnan nyo, wag daw pong panoodin si Brother Jose. Asan daw yung utak? Gigigil ka na lang sa kanya, no? Oh, manggigigil na lang daw po. Bira yun. Bakit ba ginigigil ko ba kayo? Hindi ko naman kayo ginigigil ah. Nagpapaliwanag lang po ako. Ano na tayo? Bakit ba? Bakit magigil na gigil kayo sa akin? Unang-una, ang dami-dami nyo na nga. Ang lalaking channel nga nung idol nyo. Oh, bakit ba? Ano na tayo? Oh, play natin ha. Huwag niyong papanoorin. Kung pupuntahan nyo, itamsak nyo, i-report nyo, yun ang maganda. O, tingnan nyo ha. Kung pupuntahan daw, itamsak at i-report. Nako, anong klase yan? Ito pala si Ma'am Shimaray yung nagpapa-report ng aking channel, kaya pala minsan ay naninilaw. Ikaw talaga, Tita Ma'am ha. Bakit ba takot na takot kayo? Ano na tayo, Diego? Yan yung pinakamagandang gawin para sa kanya. Mhm. Epal maepal. Wala Oho. namang alam, no? Mhm. Walang alam. For the views lang din siya. Okay, tingnan natin ha kung sino talaga yung tunay na walang alam at tingnan natin kung sino talaga yung kawawa. At yung Tingnan natin ha kung sino po talaga yung kawawa kung sinong kawawang audience. Kung sino yung mga inuuto-uto. Tingnan natin ha. Malalaman po natin pagkatapos itong video na to ay kasi maobserbahan po natin yung kanyang mga sinasabi ay palagay ko malalaman natin after this video, malalaman natin kung sino talaga yung kawawa. Okay, puntahan na natin. Go. sinasabi nila ni Ursula, no? Mhm. Yung mga nagsasabi nga nakikisawsaw. Bakit hindi nila tirahin si Jose na nakikisawsaw lang din, di ba? Mhm. Di ba? Ay, wag ilagay sa Mhm. No, Kuya Noy PH, babanatan natin to. Medyo paepal masyadong mayabang masyado na. Oh, nag-comment si Ecclesiastico. Si Ecclesiastico, siya po yan yung babaeng walang mukha. Oh, ang tanga talaga, sablay sumagot. Tingnan nyo, ikaw Ecclesiastico, ikaw na babaeng wala kang mukha, nagmumura ka din pala, tapos grabe ka pang maggamit ng Bible verse, ginagamit mo pa si Eva at si Adan. Oh, nantatanga ka lang din naman pala, ay pare-pares lang naman pala kayo. Naku po, sabi ko na sa iyo, very dangerous po yung babae na yan. Very dangerous yan. Napakagaling po niya mag-twist. Napakagaling po niya mag-twist ng mga biblical history and biblical verses. Napakagaling po niya mag-twist. Hamakin niyo, si Eva at Adan ginamit pa po niya. Nako, ito talaga tong babae, nagtatago to. Sabi ko po sa comment section, sa kanya mga live, nag-comment po ako doon. Sabi ko, ma'am, be careful. Be careful sa paggamit ng mga kung ano-anong ginagamit nyo. Kasi sabi ko sa comment ko, alam ko po, kayo, religious kayo, pero bakit ganyan? Tila ba tinitwist ninyo ang katotohanan? Bakit ganyan? Nagkawendang-wendang po sila doon, hindi ako pinapansin. Huwag daw akong pansinin. Ayaw sagutin yung mga comment ko. Anyway, puntahan natin si Tita Mamshi. Nakakita ko lang po kasi sa comment. Na wala namang kaalam-alam, no? Mhm. At alam naman natin, kaya Uh-huh. naman pumasok yan sa Tekram community. Okay. No? Ala ng datong. Ala na siyang pera. Wala ng sponsor. Kaya ayan. Ang mga sumusuporta sa kanya, mga wakwa. O, di ba? Mga wakwa. Sorry po, wala yung sound effect ko, kaya hindi ako makapag-sound effect. Wala na daw pong sponsor, wala na daw pong datong. Ngek-ngek. Nako. Ang mga sumusuporta lang daw po yung mga wakwa. Kawawa naman daw po si Brother Jose. Tingnan nyo, ganun po yung mga pinipid nilang information, di po mapagkakatiwalaan si Brother. Ako hindi ko sila sinasabihan ng ganun. Sinasabihan ko sa kanila, sinasabi ko sa mga audience ko, pakinggan po niyo yung mga sinasabi nila. Pinapapanood ko pa sa kanila, isa-isa bawat sinasabi nyo. Diba? Kasi hindi ako natatakot. Kasi nakikita ko naman na yung mga sinasabi nyo, maraming butas eh. Nako. Diba? O, tuloy tayo. Namali yung mega love shoutout po watching from Lebanon. Ayan. Okay. Mega love shoutout Aldira Ebalobo. Mega love shoutout. Ang tanga talaga sablay sumagot sa tanong. Binasa niya, Ecclesiastico. Ang tanga daw po talaga. Tingnan po ninyo yan. Diyan pa lang po sa mga salitaan nyo na yan, maling-mali na po kayo dyan, mga kapambihira. Maling-mali na yan dyan si Ecclesiastico. Yan po yung babaeng walang mukha.
Kaya ako, sabi ko po yung ginagamit niyang mga biblical history ta's kino-connect niya kay Dave. Naku, napakalayo. Pati si Tekram ikinonek kay Jesus Christ. Naku, naku. Kaya sinabihan ko siya na mag-ingat mahirap po yung ginagawa niya yun. Very ano yun, crucial yun. Ang Ecclesiastico dito lang sa Hmm, thumbnail niya hmm, na sinasabi niya is anong thumbnail niya? hmm, 3 million transferred confirmed. Dito pa mhm, lang, ano na siya, sablay na siya. mhm. Sablay na Oh, bakit daw po sablay daw tayo yung aking thumbnail na 3 million transfer confirmed. Nagtatanong lang ako doon, mga kapambihira. Oh, pero sa laman ng video ay kinonfirma po natin kasi both parties po ay binanggit yung amount na yon. Ay hindi pala, yung isang partido lang nagbanggit ng amount, pero nagbanggit din po yung isang partido ng pag-transfer ng pera. At kung babanggitin natin yung amount ay nagbase tayo dun sa kabilang partido. Okay? Pero nagkaroon po ng confirmation dahil inamin po ng kabilang partido. Okay, mali ba yun? Ano bang sablay doon? Tingnan nga natin kung ano sasabihin niya bakit tayo sablay doon. sablay. Sablay na sablay. Mhm. Walang 3 million na transfer confirmed, no? Okay. Bobo chicha! Okay. Okay, mga kapambihira, wala daw pong 3 million na transfer na confirmed. Wala daw pong ganon. Tingnan nga natin, sa mga susunod na kabanata siguro, malalaman natin kung magkano ba talaga yung eksaktong amount niyan. Okay? Kasi mismo, yung bata mismo ang nagsasabi na 3 million yung pera niya, more, ah, ah, more or less 3 million, wala man siyang sinabing eksaktong ganun eh. Basta po sinabi niya, ah, 3 million, di ba nasabi po niya sa live niya na mayroon daw siyang 3 million, humigit kumulang kasi sabi nga po meron pang ano eh, base po doon sa mga comment section natin, base po sa mga information na gagather natin, mahigit pa pala po talagang 3 million yan, nasa 3.2. Okay? 3.2 po yan to be exact, base po dun sa mga information na nakakalap natin. Yan po yung pera ni Dave. Hindi po ni Gador ha, yan po yung pera ni Dave. Kasi si Dave po ay hindi na po kargador ngayon. Dave po ang tawag natin sa kanya. Okay, tuloy tayo. Bobo chichang talaga to. O, tinan nyo, ang sagot lang niya, Bobo Chichang, walang 3 million transfer. Paano mo nasabi? Paano mo nasabing walang na-transfer? May ipinresent nga ako na inamin ni Ramil. Opo, transfer ko po yun. Na-vlog ko rin nga po yun. Inamin ko po yun. Sinabi ko rin naman po yun sa vlog. Okay. Nagkaroon po ng confirmation yung pong sinasabi ni Dave na 3 million. Nagkaroon po ng confirmation which is yun daw po yung pera. Yun daw po yung pera na para sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Kaya nga po doon sa mga ilang sponsor ay yun din po yung binabawi nila kasi yun supposedly ay para sa college pero tila yata nagastos na daw at nasa CR na. Sabi ni Poren. Kaya questionably po yun kasi hindi po na-serve yung specific purpose ng pera. Kaya sa tingin ko ay may karapatan na hanapin nila yon, di ba? Tong lalaking to. Ay, nako, Mm. talagang eto yung sinasabi nila Daisy, Okay. nila Ursula, sabi niya, nabubuhay, ayan, maldita. O, Mhm. yung pinopromote mo, na Okay. sinasabi mo, na nagbablog, na Mhm. kumikita sa marumi. Ayan o, yung mga pinopromote mo. Mhm. Si Brother Jose. Ayan, kumikita daw po tayo sa marumi. Nako, nako. Hindi pa ako kumikita sa marumi. Kumikita po ako sa mabuting intensyon. Ang intensyon ko lang po, ipagtanggol si Dave. Kayo, anong intensyon nyo? Wala kayong ibang intensyon kundi siraan yung bata at pagtakpan yung inyong mga iniidolo. O, anong mabuting intensyon nyo? Kumita kayo, pagtakpan yung idol nyo, at balahurain si Dave. Okay. Anyway, masasabi natin kumikita ka rin naman sa vlog mo eh. Hindi ko na alam kung magkano yan. Pero pare-parehas naman tayo nagbo-vlog. Siyempre, pare-parehas tayo kumikita. Kaya lang, ang ginagawa po kasi ninyo, kumikita kayo sa paninira dun sa bata at sa pagtatakip ng kasinungalingan. Doon po kayo, yun po ang marumi. Yun ang masasabi nating marumi. Kasi ako po, ang hangarin ko po ay ipagtanggol lamang naman yung naaapi. At besides, unang-una, hindi pa po ako nakipagsabayan sa inyo ng mga reaksyon. Late ako nag-reaction eh. Dapat
Dapat pala pinagbibintangan niyo lang din ako ng ganyan. Nakipagsabayan na pala ako noon pa. Ang bihira yan. Nalugi tuloy ako sa inyo. Tuloy tayo. Ha? Ayan, maldita. Ha? Magpo-promote ka lang din. Mga palpak pa. OMG ka talaga, no? Nakakatawa lang yung mga pinopromote mo, maldita. Ha? Nakakatawa lang. Eto, pinopromote po kasi nila to. Okay. Etong mga wakwak. Nako. Kahit hindi pa ako i-promote niyang mga yan, meron pa akong original viewers. Meron akong sariling viewers ko sa community ko. Hindi ako umaasa po sa mga iba't ibang community. Meron po akong sariling viewers. Yes. Sabihin na natin kukunti yun kasi kukunti na lang yung natirang solid viewers ko. Kasi matagal tayo nagpahinga, saka nagkaroon din tayo ng mga issue dahil sa mga paninira. Ay, alam nyo po yun, meron ako sariling viewers na hindi po katulad ninyo, nakiki-content kayo, nakiki-viewers kayo sa viewers na may viewers. Wait lang. Wait lang po, kukuha lang ako ng merindalan. Okay, tuloy natin mga kapambira. Saludo yan sa mga vlogger. Kahit sinong vlogger. Basta ikaw, kakalabanin mo si Tatay Tekram, sasaludo sila sa'yo. Mga wakwak, walang utak kasi yan eh. Sorry, opinion lang. Sorry po, no? Nakikita naman eh, no? Nakikita naman kasi. Sorry daw po, opinion lang. Pambihirang opinion mo yan. Alam niyo yun, makagano lang siya, maka-opinion lang siya na walang utak, alam niyo yun, ganun lang yung kanyang mga opinion. Anyway, opinion mo naman talaga yun, kaso lang dapat yung opinion mo may basihan. Kasi pag gumagawa ka ng opinion na wala kang pinagbabasehan, ay para ka dyang nagmumukha ka talagang dyan. Diba? Pag nagbibigay ka ng opinion, wala kang pinagbabasehan, gusto mo lang kontrahin, wala ka namang pinagbabasehan, diba? Niloloko mo yung sarili mo. Tuloy tayo. Nakita naman natin kung gaano kabobotsitsyan tong lalaking to. Maepal talaga. Nakita naman natin ng ng reaksyon yung mga sinasabi niya at yung sa sinasabi niya na 3 million transfer, doon pa lang sablay na sablay. Sige daw, sablay na sablay daw. Tingnan nga po natin kung paano naging sablay yung aking expose about po doon sa bank transfer na naganap na di umano ay pera ni Dave at na-transfer sa bank account ni Ramil. Tingnan po natin kung yun ba talaga ay sablay na sablay. Panoodin natin. Sablay na siya, no? Walang alam. Hoy. Okay. Hoy, kabute. No, na biglang pumasok. Ang laki ng pangangailangan mo. Ang laki ng pangangailangan ni bro. Ang laki daw ng pangangailangan ko. Nako. Kung ako yung malaki ang pangangailangan, dapat ako yung nag-hold ng 3 million. Okay? Nasa akin dapat yung hold ng 3 million na yan. Sino ba yung nag-hold ng 3 million? Nako. Tila yata mas malaki yung pangangailangan niya kaysa sa akin. Kasi ako naman ay andito lang naman sa bahay. Kumakain naman. Bakit sabi niya mayaman siya? Pero bakit ganon? Bakit nakuha pa niyang i-transfer yung pera ng bata? Pera naman ng bata yon. Tanong ko lang naman, di ba? Sino ang matindi ang pangangailangan sa atin dalawa? Okay? Nagkakaintindihan ba tayo doon? Please lang. Huwag na po kayo magbulag-bulaga na tayo. Pambihira naman. Brother Jose, pinagpalit ang kaluluwa nang dahil sa pera, pinapakain sa pamilya ng... Pinagpalit daw po ang kaluluwa ng dahil sa pera, pinapakain sa pamilya sa maling paninindigan. Ikaw talaga babaeng walang mukha. Ikaw ang maling paninindigan. Nasa comment section binabasa pala niya. Nako. Kitang-kita na, ikaw kumpara mo pa kay Eva at Adan? Ikaw kumpara mo pa kay Jesus Christ?
Pambihira ka. Gagamitin mo pa ang ano para i-twist mo lang ang katotohanan. Ayan na nga, may expose na nga ako. Tingnan natin kung saan daw ako nagkamali doon. Sablay daw ako. Maling pinaninindigan. True po yan. Yan po yung sinasabi nila, Maldita. Kawawa ka naman, Maldita. Sarili mong sarili mong kakampi, inaano mo. Ha? Binabagsak mo. Ayan yan yung mga kumakain sa maling paraan. Kasi nagsasabi na kumakain daw sa maling paraan. Teka lang. Ako po nagtatanggol lang ako dun sa bata. Kayo, grabe kayo makapanira dun sa bata. Ako, wala akong sinasabing masama sa inyo. Nagpapaliwanagan lang po tayo dito. Kumakain ako ngayon. Kumakain ako. Hindi ako nang babalahura sa inyo. Pinapaliwanagan ko lang kayo. Tapos, yung mga expose ko, may mga basehan yon kasi inamin ni Ramil. Hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Nakatulad ng sinasabi niyo na lagi opinion ko lang. Pero wala kayong basehan. Puro kayo opinion. Opinion kayo ng opinion. Wala naman kayong pinagbabasehan. Kasi nga, hindi nyo talaga inaaral yung nangyari. One-sided lang kayo. Nakatingin lang kayo sa sinasabi ni Ramil. Kaso, hindi nyo talaga pinag-aralan. Sabi lang kayo na sabi, wak. Walang alam. Ano nga yung basehan ninyo na walang alam? Ayan na nga, may pinapresent na ako sa inyo. Ayaw nyo pa rin maniwala. May video naman po yan, di ba? May video naman sa pag-amin ni Ramil. Kaso ayaw nyo pa rin maniwala. Sinabi na nga ni Ramil. Ewan ko sa inyo. Tingnan natin. Kung ano-anong kasinungalingan. Kuya Inchik, mega love shoutout. Grace de la Cruz, mega love shoutout. Susan Victoria, mega love shoutout po. Kuya Rolly, mega love shoutout po. Concepcion Briones, mega love shoutout. Nakakabwisit po, Ma'am si Mariang Silili. Nakakabwisit po talaga. Nabibisit ka talaga. Bakit ka mabibisit? Hindi naman kita binibisit. Ano man nakakabwisit sa akin? Sinasabi ko lang naman yung napanood ko, yung napakinggan ko sa YouTube nila. Bakit ka mabibisit? Pare-paras lang naman tayong nanonood sa kanila. Ang kaibahan ko lang, ine-expose ko yung mga sinasabi nila na maraming inconsistency. Doon ako nagbabase sa mga sinasabi nila. Hindi man ako nagkikwento sa aking channel or sa aking live, sa aking mga video. Hindi ako nagkikwento na walang basehan. Ano na tayo? Kaya wag niyo nang pupuntahan to. Kung pupuntahan nyo, thumbs down, sabay report, layas. Ganun na lang. Wala. Tingnan po ninyo, kung pupuntahan daw yung channel natin, thumbs up daw, thumbs down, sabay report, sabay layas. Ganun po sila kapraning at katakot na takot na marinig ninyo yung katotohanan. Kaya mag-isip po kayo, teka, bakit ba ganun katakot na takot sila na mapakinggan namin? Di ba dapat may freedom of information tayo? Di ba dapat malaya tayong makinig kung sino yung dapat nating mapakinggan, di ba? Diyan pa lang po mga kapambira, big question na po yan, na kung sila ba talaga ay nagsasabi ng totoo. Kasi kung nagsasabi po sila ng totoo, ay confident po sila na mapakinggan ang both parties. Pero sa pagkakataon pong yan, diyan pa lamang po mga kapambihira, ina-avoid po nila na mapanood ninyo si Brother Jose. Kasi pag napanood po ninyo si Brother Jose, kahit po papaano, ay talagang mapapaisip kayo. Ay tama nga naman pala kasi pera nga naman yun, bakit nga naman transfer? Tama nga naman pala, para sa pagka-college pala yun, bakit sinabi ni Poren ay nakain na daw, nasa CR na? Bakit ikikwenta sa 5 years ay para sa college pala yun? Ay, nanay, awang ko na lang sa inyo ha. Tuloy tayo. Wala. Walang alam to. Wala daw Puro alam. ano lang to, paepal lang. No? Paepal po. Sobrang paepal. Sige. Sora, mega love shoutout po. Mukha pa lang mga sungot na to, mga demonyo. No, Han, mega love shoutout po. Bobo Chichang tong Jose talaga to. Grabe, tinan niyo po sila. Sa mukha pa lang nagbabase na, mukha daw asungot,
Bubutitsang, mga demonyo. Grabe kayo. Masyado kayong ano sa nako talaga. Ewan ko na lang sa mga 'to. Bakit ba sinusuportahan niyo 'tong mga 'to? Ma'am Shihan, talagang bobo chicha. Bobby De Vera, mega love shoutout po. Sa mga nandyan, ayan, mega love shoutout po. Salamat po sa mga nag-subscribe dun sa aking channel, itong Ma'am Shimari. Sa mga hindi pa po, subscribe po natin, Ma'am Shimari. Ayan, pindutin niyo po yung bell button para lagi kayong updated. At ganun din po sa ating grupo na Tekram Anghel na walang pakpak. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join. Paki-check po. Sa'yo pala yun? Sa'yo pala yung angel na walang pakpak? Pambira, angel pa naman ang pangalan. Grabe Hindi pang angel po yun yung ginagawa ninyo. Naku, dapat hindi angel ang pangalan nun. Naku tayo. Yung mga nag-join, kasi po meron po akong napindot, baka nabura po kayo, kaya paki-check, no, kung naka-join na kayo dito po sa Tekram Anghel na walang pakpak. At Maribel, nag-love shoutout po. Skip natin. Elona Al-Ariami, mega love shoutout. Susan Victoria, shoutout ako sa Tekram po akong naririnig, no? At wait lang mga solid supporters, mga wakwak po. Ang kalaban natin dito, mga wakwak, no? Para sa kanila po tong banat natin. At alam ko po, meron akong narinig na sinabi ni Kalingap Rab. Yung tungkol dito kay BJ, no? Bakit nabalik na naman dyan? Hindi nyo nga alam yung issue na yan. Napakatagal na pong panahon yan. Matagal nang tapos yan. Tayo. Sige, tuloy tayo yan. Wait lang po, hanapin ko yung Matagal nang tapos yan. Mukha po talaga palang pera tong BJ na to, mga kamamshi. Mukha po pala talagang pera, no? Meron akong napakinggan. Eto, pakinggan po natin ha. Sige para nga. po ito sa mga... Wait lang. Okay. Binabalikan po nila yung mga nakaraan na issue na hindi po talaga nila alam yung totoong nangyari. Wakwak. Megalab. Yan pong issue na yan, matagal na po yung tapos. Wala po silang napatunayan dyan. Hanggang sa nag-delete na lang po sila ng kanilang mga live stream. Kasi po, wala pong napatunayan. Pero anyway, pinapresent po nila yan sa inyo para i-discredit po ako. Para hindi po kayo makinig sa akin kahit may sense naman yung sinasabi ko. Yun po yung isa po sa strategy nila. I-avoid po nila yung mga argument na binibitawan ko sa inyo at magpo-focus sila dun sa mga issue na naiba to sa akin ng mga nakaraan kahit hindi naman totoo. Okay? Ganyan po yung strategy nila ang ginagawa. Kasinin po ninyo, dun sa mga argumentong binibitawan ko, ina-avoid po nila yon. Ina-avoid po nila. Talagang ina-avoid nila lahat ng argument na binibitawan ko. Una, saan kayo nagsinungaling? Sa 5 years o ngayon? Pangalawa, ang dami-dami ko pong binibitawang argument sa kanila. Pangalawa po, ano ba yung pangalawa? Nalimutan ko na. Pero yun pa lang po, yung first argument pa lang po na yun, hindi na po nila masagot yun. Hindi na po nila masagot yun. Wala pa pong reactor na nakakasagot nun. Iniiwasan po yun. Pangalawa, yung about po sa pera ni Dave, sa gamit na lang muna ni Dave. Bakit kinokontent ko pa ng kinokontent? Alam naman ni Poren na kay Dave yun. At sabi niya, pag binigay sa iba ay maaari silang makasuhan. Bakit tila yata pino-hold ninyo? Diba? Plus yan sa pera pala, napatunayan natin na yung pera pala na ni Dave ay sa kanya para sa college. Bakit tila yata ayaw ninyong ibigay? May mga sponsor na nagbabawi. Na sinabi nyo sa unang live streaming ninyo na sabi nyo na ang igagrant pa rin ninyo ay yung decision ng mga sponsor. Considering na sinasabi niya pa rin na pera pa rin naman daw ni Dave, pero ang igagrant nyo ay decision ng sponsor. Questionably po yun, mga kapambira. Diba? Ang dami ko pong tanong na binibitawan, di po nila pinagpupukusan. Magpo-focus po sila dun sa mga isyong ibinato sa akin na pawang kasinungalingan lang naman. Okay? Sige, pero anyway, pakinggan natin. Baka may mapulo tayo dito. Shoutout Teresita Dayuhan, Angelina Pabayo, mega love shoutout po. Okay, tuloy tayo. Tagal. Eto. Pakinggan po natin yung sinabi ni Kalingap Rab, no?
Oh, sinabi daw ni Kalingap Rab, pambihira yan, pambihira ka na. Pambihira yan. Ayaw ko na po sanang pag-usapan yan kasi matagal na pong issue yan. Baka po sabihin nung kabila, nila Kalingap Rab, ay hindi ako natitigil. Oh, yan po yung resulta ng pinagagawa ninyo sa akin. Ha? Kahit ilang taon pa siguro ang lumipas, basta maglabas ako sa camera, basta lumabas yung mukha ko sa mga wall nila. Ha? Ang pinapaniwalaan yung sinasabi ninyo, ayan po yung resulta ng mga kasinungalingan ninyo. Ako nako. Kaya po, Ninong, sa susunod, huwag ka magbibiro ng mga ganyan. Huwag ka magtitrip ng mga ganyan. Hindi magandang trip yan. Nakakasira ka ng buhay. Katulad rin ng ginagawa mo ngayon kay Dave. Okay? Tuloy tayo. Huh? Ayan. Pero nung una, wala po talagang masabi kay Brother Jose. Masipag mo po talaga, pero di ko lang alam kung bakit nagkaganon, ano? Sabi pa niya, hindi siya padadala sa sponsor. Nung sabi niya, hindi ako padadala niya sa sponsor. Oh. Kasi ang sponsor, sa una lang yan. Ayan, nangyari po sa kanya. Di ba? Ang sponsor, sa una lang naman talaga eh. Piliin mo kasi yung relasyon natin, yung... Nako. Matagal ko na pong sinagot yan. Pag sasagutin ko po ulit yan, hahaba po tayo. Samahan natin, huwag pera. Huwag yung puro pera. Piliin daw yung samahan. Yan po yung time na napahiwalay po ako sa kanila. Hindi po niya ako pinagtanggol doon sa kanyang tatay. Anyway, tatay niya naman talaga yun. Siyempre, pipiliin niya yung tatay niya. Wag daw po pera-pera. Ayan yung allegations na sa akin eh. Na hindi niya iniisip na kaya po ako umalis doon ng tuluyan kasi nga pinagbabalahura na rin po ako ng mga reaktor nila nung tatay niya. Hindi yun iniisip ni Rab. Ang iniisip lang niya ay pera-pera. Una po, ako doon ay nasuspende, tapos tuluyan po akong umalis. Pasensya ka na, Kalingap Rab, nababanggit na naman to. Kasi yan po talaga yung resulta kapag nagbigay po kayo, kapag nambalahura po kayo ng mga tao. Lalo na kung hindi naman totoo. Tapos, tuwing lumalabas ako sa mga wall nila, ang babatay ko sa inaabot ko, kahit matagal ko lang sinagot, kasalanan ninyo ay. Patuloy tayo. Ayun! Pero nung una, wala po talagang masabi kay Brother Jose. Masipag mo po talaga, pero di ko lang alam kung... Nung una, wala daw siyang masabi. Nako. Nung una, walang masabi, masipag daw po talaga, pero di lang daw niya alam bakit nagkaganyan. Alam mo, dyan pa lang po sa statement ni Rab na yun, napakarami pong butas niyan. Hindi niya alam kung bakit ako nagkaganyan. Oh. Tapos sasabihin niya about sa pera-pera. Hindi nga niya alam eh. Kasi nga po, hindi niya alam yung pakaramdam na binabatikos ka ng napakaraming reaktor. Pati yung tatay mo, hindi mo man lang sinaway. Oh, yun lang naman yun eh. Kaya ako po tuluyang umalis kasi nga po ganun po yung nangyari. Ayaw ko naman po sana talagang masira yung relasyon namin. Kaya lang, ayan po yung nangyari. Kailangan ko na pong pumili. Besides, talaga pong, nung time po na yon, pinayuhan na rin po ako ni Ninong Ban, nung tatay niya na wag na daw akong bumalik kasi may kapalit na po ako. Yun eh. Nasa mga videos ko po yun, panoodin po ninyo. Kung gusto po ninyo malaman, panoodin na lang po ninyo. Anyway, off topic po talaga dito sa pinag-uusapan. Kasi yan po ay past na walang katotohanan ng issue. Okay? Saka kung gusto po ninyong sagutin masagot yan by details, nasagot ko po yan noon pa, matagal na. Hanggang sa sila na lang po ang tumahimik kasi wala na silang maibato sa akin. Tiklop na sila. Okay? Hanggang sa nag-delete na po sila ng mga live at kasi nga, humantong na sana. Ako pa ang tinatakot, nakakasuhan ako, ay sila pa yata mababaligtad. Okay, tuloy tayo ha. Basta yun po, history po yun. Makikita niyo po yun sa mga live ko. Nandun po lahat ng sagot ko. Tuloy tayo. Bakit? Ayun naman pala eh. Katibayan. Katibayan mula kay Kalingap Rab. Hindi yan, Ma'am, si Marie Katibayan. Kasi yan po ay walang napatunayan. Yung statement na yan, hindi niya yung napatunayan hanggang sa natigil na lang yung issue na yan. Wala pong napatunayan, pati yung tatay niya. Hindi yan katibayan. Sabi nga niya dyan sa statement na yan, hindi niya alam kung bakit. Tapos gagawin mong katibayan yung sinasabi niyang hindi niya alam kung bakit. Ay, nako, huling-huli ka dyan. Mabubutasan ka dyan. Kasi dyan pa lang po sa statement na yan, hindi daw niya alam kung bakit nagkaganito. Kung bakit ako nagkaganito. Hindi niya alam. Tapos gagawin mong katibayan yan na hindi niya alam. Nako, maling-mali ka dyan. Pera.
Kaya si Jose mukhang pera. Narinig niyo po ba yung video? Maliwanag po ba yon yung narinig niyo kay Kalinga Prab? Ha? M- Si Jose, pera, pera, pera lang yan. Kaya Pero, nako. Walang sinabing ganon. Ang sinabi ni Kalinga Prab, hindi niya alam kung bakit ako nagkakaganyan. At sinabi ko pa nga daw sa kanya before na hindi ako magpapadala sa mga sponsor. Totoo yun eh, alam ko yun eh. Ang mga sponsor, panandalian lang yan. Hindi yan pangmatagalan. Oh, kaya ako umalis. Kailangan ko nang pumili. Kasi yun nga po yung nangyari. And besides, may advice na rin po si tatay niya. Baka hindi niyo alam. May advice na po si tatay niya. Nagkausap na kami ng personal. Nung mga panahon na yan, ano na tayo, Diego? ang pinasok niya sa community, ha? Ang pinasok niya, ang talagang motibo niya, pera. Pera, pera, pera. No? Si Kalinga Prab na po ang nagsabi kung ano ang pagkatao meron siya. Nako. Basic interpretation hindi mo makuha, hindi mo magets. Na yung sinasabi ni Kalinga Prab ay hindi siya concrete evidence kasi nga sinasabi niya, hindi niya alam kung bakit nagkaganito si Jose. Na noon nga wala siyang masabi sa akin. Hindi niya talaga alam. Yan po ay base lang din sa parang haka-haka niya. At kung i-observe niyo po yung issue na yan, matagal ko na pong nasagot yan. Okay? Pero kung bakit ko po sinasagot ngayon sa mga bago po kasi nating audience, may mga bago kasi akong audience. Baka kasi maniwala kayo. Pag naniwala kayo, bahala kayo. Tuloy tayo. Ha? Kung ano ang pagkatao meron siya. No? Kaya nandito siya ngayon, wala na kasing sumusuporta sa kanya. Ngayon, ang inaasahan niya, wala na daw sumusuporta. Nako. Nagkakamali ka dyan. susuporta sa kanya ay ang mga wakwak na katulad Mga wakwak daw ang susuporta. Paano susuporta sa akin yun ay nakapokus ang atensyon nila kay Dave. Alam ko yun, hindi yun sa akin susuporta. Kasi ang atensyon nila ay nakapokus kay Dave. Nako. Hindi yun ang aking intensyon. Hindi yun ang aking intensyon. Gusto ko lang depensahan si Dave kasi naramdaman ko katulad ng ginagawa nila ngayon kay Dave, ganon din yung ginawa nila sa akin before. Kaya ako nakaka-relate kay Dave. Nagigets niyo po ba yun? niyang Bobo Chichang, no? Katulad niyang Bobo Chichang. Ayan. Para po to sa mga wakwak na walang utak, ha? Wakwak daw na walang utak. Tingnan mo ha, Ma'am si Marie, pasensya na po, kumakain ako kasi nakakagutom po mag-reaction. Walang utak, ganun lang lagi yung statement nila. Pero mga basic comprehension doon sa mga binabasa nila, doon sa mga naririnig nila, hindi nila magawa. Katulad mo, BJ. Oy, ang pera, madaling kitain. Ha? Alam ko. Kaya nga, alam ko yan. BJ, nakikinig ka. Ha? Nakikinig ako. Pwede mo rin akong content. Okay lang yon, ha? Pwede rin daw. Pwede naman pala. Sige, tuloy-tuloy natin yan. Ko-content kita. Mismo. Pinsan niya to si Kalinga Prab, di ba? Ang pinsan mo na ang nagsasabi kung anong klase kang tao. Ha? Hindi mo napakinggan yung una niyang sinabi. Hindi mo napakinggan. Ina-avoid mo yung una niyang sinabi. Wala siyang masabi sa akin. Nung una. Masipag naman talaga ako. Pero, hindi lang daw niya talaga alam kung bakit ako napahiwalay. Wala man siyang sinasabing concrete na ba't ako nagkaganito dahil sa pera-pera. Sinasabi lang niya, piliin ko na yung relasyon. Magulo na po kasi ang nangyayari nung time na yan. Meron na pong go signal si Papa niya na huwag na akong bumalik doon. Nag-usap na kami ng personal. Pati siya, nag-usap na kami ng personal. Kaya lang hindi po nila inaamin sa inyo. Tapos na kasi ang issue na yun eh. Matagal ko na pong naipaliwanag na yan. Yan pa lang po yung basic na comprehension dyan sa mga naririnig ninyo. Sablay na kayo. Okay? Tuloy tayo. Pera-pera lang. Ha? Pera-pera lang. Pinagpalit mo ang relasyon nyong magpinsan dahil sa pera. Ha? Nako, pinagpalit daw. Hindi yun dahil sa pera. Kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko nang bumitaw.
Bakit ba kasi sinasagot ko pa to? Tignan nyo, imbis na ang topic natin ay yung patungkol sa issue ni Dave, napupunta tuloy sa issue sa akin. Nako. Yan po ha, pag nag-vlog po si Dave, mangyayari po yan, wag naman sana. Mangyayari po yan, pag nag-appear po ulit sa wall nila si Dave, ha, babatikusin nila yan, kasi may mga nakaraang issue na hindi na settle. Kaya po ako, malaki pong pinagsisisihan ko na dapat pala talaga sinettle ko na legally yung aking issue na kinakaharap dati pa. Pinabayaan ko lang kasi kamag-anak naman eh. Besides, wala akong ganun kalaking pera para maggastos ng pera sa kanila. Wala talaga. Kaya itong mga naniniwala dito kay BJ na to, wala, bulag na lang, bulag. Bulag na lang daw. Nako. Ito pa, simple argument lang tayo. Let's say, halimbawa, ako yung pinakamasamang tao noon. Bingi. Simple argument tayo. Bibigyan ka ng simple argument. Let's say, ako yung pinakamasamang tao noon. Pero nagbagong buhay ako ngayon. Sabihin natin masamang tao ako noon. Sabihin na natin, pagpalagay na lang natin, ako na yung pinakamasamang tao noon. Ngayon, nagpapaliwanag ako sa inyo, may sense yung sinasabi ko. Okay. Ikaw consider ba ninyo yung sinasabi ko kahit totoo o ibabaliwala ninyo dahil doon sa nakaraan ko? Sad to say po, may mga ganun pong tao. Dahil sa past mo, sa records mo, hahamakin ka nila, i-judge ka nila kahit totoo naman po yung sinasabi mo. Pero doon sa mga matatalinong tao, hindi yun ang usapan. Ang usapan ay yung issue ngayon. Yung issue ngayon ang usapan. Pakinggan nyo yung sinasabi. Pakinggan nyo yung sinasabi ngayon patungkol dun sa issue. Kasi yan po ay past na talaga eh. Kung ako lang naman ay may alam din naman sa buhay mo noon, ay kuungkalin ko yun. Ibabalik ko yun dito. Pero hindi na eh. Hindi rin po ganun yung ugali ko na mag-ungkal pa ng mga nakaraang issue para i-discredit ka lang. Magpo-focus lang ako dun sa argument na dapat ay pag-usapan natin ngayon. Yun lang naman yun eh. Para bang yung buong content mo yata matatapos na dun sa mga issue nung nakaraan. Bakit ina-avoid mo yung issue ni Dave, yung issue ni Tekram ngayon? Ba't ina-avoid mo? Yun po yung question dun eh, mga kapambihira. Tuloy tayo ha. Bulag. Halatang-halata naman eh. Oh. Kaya naman siya pumasok ng Tekram community. Kasi wala nang mapasukan. Pinataob na. Pinalayas na. Sinipa na. Tinadyakan na. Sa Kalingap. Kaya dito. Oy, nako. Matagal na po akong wala sa Kalingap. 3 taon na po ako nagso-survive sa sarili kong channel. Hindi ako pumapasok sa Tekram. Wala akong pakialam sa channel ninyo. Ang akin lang pong interest ay si Dave na ipagtanggol. Wala akong interest sa channel niyo na mapumasok pa ako dyan at makiki-content ako sa inyo. Wala akong interest na ganun. Ano na tayo? Ang interest ko lang ay si Dave para ipagtanggol. Ito, nang bibwisit. Di ba? Grabe. Wala nang mapuntahan. Kaya naghahanap ng susuporta sa kanya, no? Ayan. Tingnan natin ha kung may argument talaga siya ditong ibabato. Kasi feeling ko, idadivert lang po niya yung usapan dun sa dating issue ko na which is tapos naman pag ganyan na nangyari ay walang patutunguhan to. Ina-avoid po talaga nila yung totoong argumento. Bakit ba binabalik pa ninyo yun? Tapos na nga yan. Mapapagod lang ako kakasalita. Matagal ko na pong pinagpaguran niya ng kala-live noon. Noon pa. Nagpara-live na po ako dyan. Hanggang sa sila na lang po yung nagsawa. Nako. Tuloy natin. Ang kapal ng mukha. Pakinggan po natin yung mga sinasabi niya dun sa nung nakita ko po yung sinabi niyang 3 million, doon pa lang medyo nagmamarunong, nagmamagaling. Doon pa lang daw sa 3 million nagmamagaling na daw ako, nagmamarunong. Anong medyo doon? Confirm nga yun eh. Kung nag-a-analyze ka lang po ng bawat party, si Dave sinabi niya na 3 million, si Tekram sinabi niya na may na-transfer. Ibig sabihin, nagtutugma po yung mga bagay-bagay na yon. Nagtutugma po yun na mayroon talagang pera si Dave na nakay Tekram. Yun lang naman yung point nun eh. At to be exact, yun daw po ay hindi 3 million, 3.2. Mercy Kapinig, Mega Love shoutout. Ayan,
Mercy Kapinig, mega love shoutout po sa'yo dyan. Okay. No? Nagmamagaling, nagmamarunong. Wala namang alam. Doon nga po sa sinasabi niyang 3 million pa lang, sablay na sablay na. At ang pinakikinggan niya, ang batang kargador. Hindi niya alam. Sinungaling yun. Hindi daw niya. Paano nagsisinungaling nga si Dave ay kinonfirm nga ni Ramil. Kinonfirm ni Ramil na mayroong pera si Dave na transfer niya sa kanya. Oh, paano nagsisinungaling yun? Ibig sabihin yung sinasabi ni Dave na pera niya ay totoo. Confirm po yun na mayroong perang transfer. Madali lang sabihin na, huwag niyo pakinggan si Dave kasi sinungaling. Madali lang sabihin yun. Pero, paano nga yun napatunayan ko na totoo yung sinasabi ni Dave? Tulad ng allegations ni Dave na sinasaktan siya, umamin si Ramil. Oh, confirm yun. Ibig sabihin, na-analyze ko na hindi nagsisinungaling si Dave. Pangalawa, yung sa pera, sinasabi ni Dave na may pera siya, inamin din ni Ramil, ay di, sino sinungaling sa kanilang dalawa? Doon pa lamang po sa argument na yun, malalaman na natin na si Dave nagsasabi ng totoo kasi yung sinasabi niya, totoo nakukonfirm sa kabilang partido Ha? Kino-confirm po ng kabila, ibig sabihin, aminado po sila sa mga sinasabi ni Dave. Ano na tayo? Sorry ha, sinungaling po si Dave. Mm. Sinungaling ang mga pinakikinggan niyang. Oh, madali lang sabihin ganun Ma'am si Marie. Yung mga audience mo, madali lang sabihin na ganun, sinungaling si Dave, sinungaling si Dave. Ako nga hindi ko sinasabihin na sinungaling si TR Sinasabi ko lang, kino-confirm ko lang according do sa mga statement nila, pinagtutugma-tugma ko lang, napapound out ko na may katotohanan yung sinasabi ni Dave. Hindi ko direktang sinasabing sinungaling ka, sinungaling kayo mga reaktor. Hindi ko yun pwedeng sabihin. Unless mapatunayan ko na nagagawa ka ng kwento, pwede ko nang sabihin yun. Pero pag wala pa ako nakikitang ganon, hindi ko pwedeng sabihin yun. Pero dahil nakita ko na yung kinekwento ni Dave ay nagtutugma doon sa kinekwento ng Manalastas, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Dave. Okay? Tapos sasabihin nyo, si Dave pa yung sinungaling. Maling-mali kayo doon. Maging honest naman kayo sa sarili ninyo. Mga wakwak, ha? Sinungaling, bumabase siya sa mga sinasabi ng mga wakwak. Pakinggan natin yung live niya kung saan. Okay. Tinutukoy niya. Ayan, papakinggan na daw po yung live ko. Hindi po yan live. Yan po ay recorded video para i-present ko yung aking expose patungkol dyan sa mga bagay na yun kasi po para malaman ng mga tao na meron po talagang pera si Dave na iniipit di umano. Nako. Niya ang mga Manalastas si Kuya Ram, tinutukoy niya. Okay. Wala na po, malala na tong taon to. Kahit malala na daw. Nako. Tuloy tayo. Kahit ano gagawin niya para kumita lang. Grabe. Kahit ano daw gagawin para kumita lang. Nako, ang layo ng sagot mo. Magsinungaling siya, no? Ito po yung. Ang layo ng sagot. Yun po ay expose lang. Yun po ay expose patungkol dun sa issue. Bakit ang sagot mo ay gagawin ko para kumita? Ano yun? Dapat sagutin mo yung issue binabato ko. Doon yung sagutin mo. Hindi yung bakit ko ginagawa yun. Ginagawa ko yun. Sa totoo lang. Lagi kayo nakapokus ito to be honest po mga kapambira. Lagi po sila nakapokus sa motibo ng tao, bakit ko daw ginagawa, bakit daw ginagawa. Kayo nga, hindi ko rin naman tinatanong sa motibo nyo. Kasi sa totoo lang, ang motibo po, ang nakakaalam lang yan, ikaw, saka yung nasa taas, kayong dalawa lang ang nakakaalam ng motibo. Hindi yan pwedeng malaman ng ibang tao unless na lang sabihin mo. Kasi pag nag-conclude ka ng motive, tapos wala naman siyang inaamin, ano ka lang, naghahaka-haka ka lang. Hindi nga po motibo ang pinag-uusapan dyan Diyan tayo mag-focus sa issue. Okay. Anyway, ang aking po motive, inuulit-ulit ko po pagtatanggol lamang po kay Dave. At the very first place, yan po talagang aking motibo, ipagtanggol lang yung bata na kasi nakaka-relate po ako sa kanya, katulad po na nangyari sa akin ng mga nakaraan. Okay? Ulit tayo. Yung tao na paninindigan ang mali, kumita lamang. Kumita lamang. Oy, mga wakwak. Ito yung pinopromote nyo, ito yung sinasabi nyo, kumikita ng marumi. Kalahin nyo pala. Kumikita daw ng pinagtatanggol ko lang yung bata.
Pinagmumura ko ba kayo? Ha? Pinapahiya ko ba kayo? Nilalait ko ba kayo? Di ba hindi ko kayo nilalait? Doon lang ako nagpo-focus sa argument. Ang pinagpo-focusan ko lang yung katotohanan, ini-expose ko lang sa mga tao. Bihira yan. Kung paramihan lang, ay mas marami yung sa inyo. Kasi yung bata, pinagtutulong-tulungan nyo. Oh. Kung paramihan lang naman, ay mas marami yung sa inyo. Naku. Tuloy tayo. Eri Utsumi, mega love shoutout. Kalahin nyo pala. Sabel Diaz, mega love shoutout po. Marilyn Bravo and Marietta Ayan. Blazer Geolingo, mega love shoutout po. Ha? Kalahin nyo. Kawakwak nyo ang kumikita ng marumi. Ha? Kumikita kayo, ikaw, Ursula. Yung sinasabi mo, para sa'yo din yon. Sabi mo, kumikita kami ng mali. Para sa'yo yon. Back to you. Alam mo kung bakit? Ang sinasabi mo, di ba? Ito po yung mga vlogger na naninira ng pagkatao. Oh, hindi ako naninira sa inyo, Ma'am Shi. Pinapakinggan ko nga yung sinasabi mo eh. Lahat ng detalye pinapakinggan ko. Oh, kinakaliskisan lang kita. Hindi kita sinisiraan, hindi ako nagbibigay ng mga information na wala naman akong kaalam-alam. Ha? Ang re-reaction ko lang yung mga sasabihin mo. Hindi ako magbibigay ng information regarding sa mga nakaraan mo sa buhay. Although, may mga naririnig-rinig ako, pero hindi ko dito yun babanggitin. Hindi ako sa iyo naninira, Ma'am Shi. Hindi ko inuungkal yung mga nakaraan mo sa buhay. Yung mga private life mo. Hindi ko inuungkal yun. Focus lang tayo sa issue. Yun, pag yun talaga ang ginawa ko, paninira na po yun. Okay, tuloy tayo ha. Oh, bakit? Ikaw ba? Ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba naninira? Kaya yung mga sinasabi nyo, yung mga pinopost nyo, lahat naman, address para sa inyong katauhan. Ha? Address sa inyo. Minsan, harap-harap din sa salamin pag may time. No? Para makita nyo. At bago magsalita, ilapat muna sa sarili mo, Ursula, ang mga sinasabi mo. Sino ba naninira? Di ba ikaw? Ikaw ang naninira kay Tatay Tekram mula noon hanggang ngayon. Ha? Ang laki ng inggit mo kay Tatay Tekram. Kaya kahit by hook or by crook, ginawa mo ang lahat, makuha mo lang ang batang kargador. Ha? Next TV, mega love shout out. Walang dating yung sinasabi niya. Walang dating po. Ang layo po nun. Eh, binabalik lang niya yung mga paninira daw ni Stephen, tapos ako Hindi man ako naninira sa inyo eh. Nag-i-expose lang ako eh. Hindi ko nga binabanggit yung mga nakaraan mo sa buhay, yung private life mo. Kung anong klaseng babae ka, hindi ko binabanggit yun. Diba? Ano na tayo? Shelman, mega love shoutout po. Tagal. Diba? Nakakaano lang sila kasi yung mga sinasabi nila, yung mga pinopost nila, kanilang-kanila. Wait lang, may commercial lang po Kanilang-kanila, hindi nila matanggap na sila yung sinasabi nila. No? Ang blessing either mula sa Diyos at mula kay Satan. Kaya laging evaluate kung saan galing ang blessing. No? Alam naman natin, no? Kapag pinagpapala ka ng Diyos. Sus, alam ko na yan, Ecclesiastico. Ulit-ulit mo yun, ang blessing either mula sa Diyos o mula kay Satan. Pero in reality, sabihin na natin yung blessing ni Dave at blessing ni Ramil. Parehas lang yan galing sa wakwak. Kasi nasabi nyo, parehas lang yan galing sa wakwak. Na dyan lang din naman umaasa. Ano na tayo? Parehas lang yan galing sa wakwak. I-relate mo na naman sa Diyos at sa evil. Naku, ikaw talaga, Ecclesiastico ha. Pakita mo nga yung mukha mo. Naku. Sa totoo lang po, mga kapambira, 'di ba? Sa totoo lang. Parang gusto niya sabihin na yung mga blessings na tatanggap ni Dave ngayon ay galing sa demonyo. Ano yung natatanggap ni Ramil? Ibig sabihin, parehas lang naman sila mga sponsor 'di ba? Parehas lang naman. Naku. Saka yung mga yan, naandyan yan sa poder ninyo nung wala dyan pa si Dave. Ibig sabihin, tumanggap din kayo ng blessing galing sa mga demonyo. 'Di ba? Kasi simple po nun eh.
galing kay Satan, tumanggap din kayo ng blessing, pinakain yun, kumagat din kayo ng lechon na galing kay Satan. Yun yung gusto mong sabihin, Ecclesiastico. Nako. Mali talaga ang ano mo. Kailangan i-avoid mo yung pagre-relate mo sa ano, i-relate mo pa yung sa bagay, yung Ecclesiastico po kasi. Isa po yun sa libro na hindi canonized, kaya hindi yan napabilang sa ano. Ang meron lang po ay Ecclesiastes, mga ngaral. Yung Ecclesiastico, iba pong libro kasi yun, hindi yun canonized. Tuloy tayo ha. Dahil mabuti kang tao. Galing sa Diyos yun. No? Pero kung ganito ang pag-uugali mo, ha? Naninira ka. At sasabihin mo, pinagpapala ka. Magtaka ka na kung kanino galing yan, oy. Diba? Pinagpapala daw kayo. Pinagpapala tapos sinisiraan niyo yung kargador na sinasabi niyo ulit-ulit. Kung mura-murahin pa ninyo ikainaman, tapos sasabihin niyo pinagpapala kayo. Nako. Ibang ano na to, ibang level na yung mga kaanuhan nito. Magtaka ka na. Ha? Magtaka ka na. Marami siyang mga sinasabi dito sa pakinggan po natin. Alright mga kapambihira, kumpirmado po ba? Ayan. Kapal mo, Jose. Ha? Kumpirmado. Kumpirmadong kasinungalingan lahat pinagsasabi mo. Kapal ko daw, kumpirmado daw. Doon pa lang sa sinasabi kong kumpirmado, hindi pa nga niya napapanood, ang kapal ko daw. Kasinungalingan lang daw yung pinagsasabi ko. Paano mo nga nasabing kasinungalingan? May basehan nga ako doon. Ikaw, nagsasabi ka na sinungaling ako, wala ka namang basehan. Yun po ang mahirap kapag ang mga tao nanonood tapos nagsalita ka sinungaling, pero wala ka namang pinagbasehan, wala ka namang napatunayan na sinungaling talaga yung tao. Tapos yung mga maniniwala sa iyo, yung mga panatiko mo. Nako, dapat po ganun kayo kayo mga tagapanood, dapat po mag-isip kayo. Bago po kayo maniwala na si Jose ay sinungaling, hanapin nyo kung saan siya nagsinungaling. Ganun dapat yun. Ganun po dapat yun. Katulad ng ginagawa ko, hinahanap ko ano yung nakapagpapatunay na yung sinasabi ni Dave ay totoo. Kasi kinonfirm nung Tatay Ramil nyo Tuloy tayo ha. Ha? Ayan po mga kamamshi, pakinggan natin ang sinasabi ni Jose ha. Sige. Hindi ko na siya papakita sa inyo, paparinig ko na lang ang boses. Baka masuka kayo sa kanyang pagmumukha. Sorry na lang po. Sorry. Grabe. Pagmumukha. Masyado kayo. Tingnan nyo, yan yung mga simpleng paninira na wala na sa mukha. Ang bababaw ng ng mga kaisipan ninyo kasi bakit nakabase kayo sa mukha, para lang din pala itong si Japina. Para lang din si Japina. Sayang pa naman tita Mamshi. Nako, sayang. Tuloy tayo ha. Pakinggan po natin, no? Iisa-isahin natin. Para sige, isa-isahin. Maganda to. Dito, medyo nagaganahan ako dito pag iniisa-isa yung mga content natin, yung mga argument natin. Tingnan natin ha kung anong isasagot niya. Malaman niya rin ang mga saloobin ng Tekram supporters na pabubulaanan natin. May nag-comment, Angeline Eva Palseso, mayroon po siyang issue 100k sa Kalingap, kaya po siya sinipa sa Kalingap. Nako. Matagal na pong issue yan, at yan pong issue na yun na sinasabi mong 100k ay siya ba yan yung utang na binayaran ko o siya yan yung 100k na hindi nila binigay sa akin? Paki-clarify nga, Angeline. Kung yan yung 100k na binayaran ko, na utang ko, na pinalabas na bigay, o siya yan yung 100k na hindi ibinigay sa akin. Kasi dalawang 100k po yun ha, baka hindi nyo alam. Tuloy tayo. Ayoko na sana pabangkitin yan, kaso ang kukulit ninyo lahat ng sinasabi nitong bobochichang na to, no? Paepale, wala namang alam, ha? Okay, tuloy tayo. Okay, go tayo. Pambira, na-transfer po ang pera ni Dave sa bank account ni Ramil Manalastas. Pero bago po yan mga pambira, welcome back sa ating channel, Brother Jose. Ayun! Yun ang gusto niya, suportahan. Yun ang gusto niya, huwag kalilimutan. Di ba? Kahit naman sino kayo nga rin nagpapasubscribe pa kayo. Hindi ko nga ini-encourage na mag-unsubscribe sa inyo yung mga viewers nyo Pati iba naman yan. Nako. Sige na nga, sasabihin ko na nga lang sa mga audience ko, mag-unsubscribe na lugod. Huwag niya na niyo akong suportahan. Ito yung for the views only. Ay, mga wakwa. Ito yung sinusuportahan nyo. Katulad nyo rin, sinungaling. Katulad nyo rin, bobochicha. No? Pinagpala ka ba, BJ? Mamakaawa ka sa LS upload video ni JC. Ayan tingnan po ninyo, may nag-comment.
Angeline, inangkin niya yung 100K. Yari ka dyan. Oh, yung 100K na yan, at tinatanong ko, yung utang na 100K ko na binayaran ko, na pinalabas naming bigay, tapos na yon. Pero meron pang isang 100K na may nag-angkin. Si isa. Hindi ibinigay sa akin. Oh, merong nagbigay ng 100K na supposedly ay para sa akin daw, hindi nakarating. Nasa na kaya yun, ano? Ayaw ko na po sanang banggitin yan kasi matagal na pong issue yan. Mababalikan po yan ay matagal na po yan. Baka magalit si Ninong Bal niyan. Dinilit na nga po niya yung mga live niya, binabalik niyo pa, ano na tayo. Yan po ang problema kapag mga kapambihira, kapag nag-expose, nag-ano po kayo, nag-trip kayo ng tao, tapos samagot yung tao, tapos lahat ng sinasabi niyo, pawang kasinungalingan lang naman. O tapos pag binabalikan kayo, magagalit kayo. Tsaka po yan po, matagal na pong panahon yan, nandyan pa rin, buhay na buhay pa rin sa isipan ng mga tao. Pinapaniwalaan kayo. Pinapaniwalaan kayo, kaya wag niyong lulukuhin yung mga audience ninyo. Ma'am Shi, Marie, ang mga wakwak takot sa sarili nilang multo, kaya ibinibintang sa iba. True po yun. Lagi, ang sinasabi nila, para sa iba, hindi nila alam, ang tinutukoy nila, ang sarili nila. No? Ma'am Ship Jolly Cruz, mega love shoutout from Dubai, UAE. Ayan. Hindi naman po tayo magpapakas-stress sa kanya, no? Pabubulaanan lang natin kasi naman po talagang tao na naniwala po kasi sila, di ba? Kaya pabubulaanan natin ang mga sinasabi ng Bobot Chichang. Tagal mo na nagsasalita, matatapos na, halos kalahati na ng live mo, wala ka pang napapabulaanan. Ha? Wala ka pang napapabulaanan sa mga sinasabi ko. Tuloy tayo, ha? Na Jose na to, no? Na nagpapaepal at lahat gagawin. Sumira ng pagkatao para lang may mapakain sa pamilya. Sumira daw ng pagkatao. Kailan ko sinira si Tatay Ramo? Pinapaliwanag ko lang, ito yung video nyo nung una, ito yung sinabi nyo ngayon, ito yung sinabi nyo ngayon. Ano yun? Bilang manonood, karapatan namin na dapat alam namin yung katotohanan. Bilang manonood, dapat nagsusuri din kami. Dahil may issue, dapat ina-analyze namin kung alin ba yung dapat paniwalaan namin. Kasi kung na-found out ko naman talaga na nagsisinungaling lang si Dave, hindi naman ganun yung anuhin ko eh. Hindi ko naman ipagtatanggol si Dave kung talagang nalaman ko na nagsisinungaling lang base sa kanya mga sinasabi. Ang kaso po mga kapambira, nako-confirm po inaamin po ni Ramil. Lahat ng allegations po ni Dave patungkol sa Manalastas, lahat ng allegations niya, inamin po ni Ramil. Hindi niyo ako masisisi kasi napatunayan ko na si Dave hindi po nagsisinungaling. No? Dito po, hindi po tayo naninira. Binabalik lang natin sa kanila yung lahat ng sinasabi nila mula kay Tatay Tekram. Mula kay Tatay Tekram. Yung panlalait nila, ibabalik lang din nila sa atin. Ibabalik lang din natin sa kanila. No? Patay ko, nabubulol. Babalik lang daw. Talaga naman babalik sa inyo yung lahat. Lahat ng paninira nyo doon sa bata, babalik talaga yun sa inyo lahat. Ako. Ayan, Lin74. Ayan, mega love shoutout po. No? Love daw ng utak ni BJ yan, sobrang-sobra. No? Maano ka lang Puro basa ng comment. Nasaan na yung argument mo? Nasaan na yung pabubulaanan mo? Hanggang ngayon, wala pa lagpas ng kalahati Magti 3 parts na yung video mo May part 1, part 2, kaya pala tuloy natin. V, mega love shoutout po. Niya dito, si Tatay Tekram, na ang akala nila, si Tatay Tekram ang nag-i-interest sa pera, ang hindi nila alam, sila ang mas interest na mas malaki ang interesado nila sa pera. Wait lang love daw ng utak ni BJ yan. Pakinggan natin. Maano ka lang V, mega love shoutout po. No? Kasi medyo ang tinitiran niya dito, si Tatay Tekram, na ang akala nila, si Tatay Tekram ang nag-i-interest sa pera, ang hindi nila alam, sila ang mas interest na mas malaki ang interesado nila sa pera ni Batang Kargador. Nako. Statement mo lang yon. Pero, anong pinagbasihan mo na mas interesado kami? Sino ba yung humahawak ng pera? Sino ba yung nag-hold ng pera? Paano mo nasabing interesado kami? Pinagtatanggol lang namin yung bata. Pinagtatanggol lang namin yung karapatan ng bata.
given na given naman po na ang interested po talaga dyan, yung naghahawa. Ano na tayo? Kami naman ay ano lang, sinusuportahan lang namin yung bata sa kanyang karapatan. Hindi kami interested dyan. Ang totoong interested dyan, yung nag-hold. Ano tayo? O, di ba? No? Sila O, di ba? O, di ba? Anong napatunayan mo dun sa o, di ba mo? Wala. Di ba wala? Kasi nga, ang totoong interested kung na kanino yung pera. Doon yung pupunta eh. Bakit hino-hold ninyo? Eh, samantalang pwede namang ibigay agad kay Dave yan. Diba? Bakit naman ibibigay sa amin yan ni Dave? Oh, si Dave ang dapat makinabang yan, hindi kami diyan mangingialam. Ano na tayo? Sabi ko nga po sa mga live streaming ko, abay wag niyo na pong antayin na may kumasa doon sa hamon ni Poreng. At nakakahiya po yun. Ay, nako. Tuloy tayo ha. ang habol ng habol. Hindi si Tatay Tekram kundi sila. Ay talagang hindi maghahabol si Tatay Tekram at nasa kanya na. Bakit nga naman siya maghahabol? Ay napakapraning na nung masyado. Pag maghahabol pa siya, ay nasa kanya na nga po yung pera. Tapos maghahabol pa siya. Yung mga gamit nasa kanya na, pati yung pera. Bakit pa siya maghahabol? Ay nasa kanya na nga. Naku, klaseng statement yan. Pinaglululoko niyo ang mga audience niyo. Bakit kami maghahabol? Hindi kami maghahabol. At hindi rin maghahabol si Tatay Ram dyan. Kasi nasa kanya na nga. Si Dave po ay tinutulungan lang namin sa kanyang karapatan. Ano na tayo? Pakinggan po natin ang sasabihin nitong Bobo Chichang na to. Sa mga di po nakakapag-subscribe sa ating channel at sa ating channel, back po muli sa ating channel mga kapambira. At meron po ako sa inyong ipapapanood kung paano po natin napatunayan na ito pong di umano na pera po ni Dave na iniipit. Iniipit daw ni Tatay Tekram. Yon ang nasa isip nila. Iniipit ni Tatay Tekram. Sa huling video, sa huling live na napanood natin, sinabi ni Tatay Tekram, nandito mga damit, nandito pera ni Dave, kuhain niya. Ha? Maliwanag na maliwanag yon. Eto, bumabalik sa nakaraan. Ay, Ma'am si Marie. Yung word na iniipit, sila ang nagsabi nun. Sila ang defensive doon. Hindi naman po sa iniipit namin yung pera ni Dave. Kasi kasalanan po nila kasi yun eh. Pabago-bago po ang statement nila. Nasa CR na daw. Yung una, sponsor ang masusunod. Sunod, nasa CR na daw. Sunod, hindi pala. Naandyan pa pala. Kaya kami nalilito na sa inyo. Kasalanan nyo yun. Hindi namin kasalanan yun. Pakinggan niya yung mga nakaraan. Hindi niya binalikan yung mga sagot dito. Kung tapos na to eh. Eto, Bobo Chichang lang talaga eh. Kasi gusto niyang... Nako. Lagi na lang, ito, Bobo Chichang. Ano nga napatunayan mo sa Bobo Chichang na binabanggit mo? Wala ka pa sa lahat ng mga argument na binibitawan ko, wala pa kayong napapatunayang mali ako. Wala pa kahit isa. Kasi yan, may mga basehan ako eh. Narinig ko kay ganito, narinig ko kay ganyan. Sinabi ng idol nyo, oy, ano pa? Confirm na nga eh. Silipin daw ang pera. Silipin ang pera ni Batang Kargador. 3 million. Oy, DJ, makinig ka. Wala nang 3 million. Wala na daw pong 3 million according po kay Ma'am Shimari. Nalinti ka na. Wala na daw pong 3 million si Dave. Nalinti ka na po. Wala na daw pong 3 million si Dave na kay Tatay Ram niya ang pera. Wala na daw po. Wala na. Bakit daw po wala na? Naku po. Kawawa naman si Dave. Wala na palang pera. Ay, naku. Umaasa pa naman tayo, Dave. Umaasa pa naman ako, Dave, na makukuha mo ang pera mo. Wala na daw pala, sabi ni Ma'am Shimari. Bakit kaya? Ituloy natin. Ng 3 million. Alam mo ba yon? Alam mo ba yung tungkol sa lupa? May alam ka ba doon? Wala. Wala kang alam. Kasi bumabase ka lang sa sabi ng mga wakwa. Ay, nako. Ano yung lupa? Kanino nakapangalan yung lupa? Kung totoo man yung lupa ang sinasabi mo, kanino nakapangalan? Kay Dave ba yan? Ay, dapat ibigay. Kung kay Dave yan, kung kinonvert sa lupa yan, ay dapat ay nakapangalan kay Dave yan. Kung totoo man yung sinasabi mo, lupa-lupa na yan, ay, awan ko sa inyo ha. Bahala kayo. Sige, dagdagan nyo ang atraso nyo. May pera na, may lupa pa pala. Nako. Matindi na pong conversion yan. Nung una, nagamit nasa CR na daw. Ngayon, nasa lupa na.
Ma'am Shimari, confirm po, inamin po ni Ma'am Shimari na wala na daw pala po talagang 3 million si Dave. Nasa lupa na daw. Yung tanong, nasan kaya yung lupa na yan? Nakapangalan kaya yan kay Dave? Nako. Isa na naman yung usisisain natin yung lupa na yan. Base ka lang sa mga pinagsasabi nila. Dahil ikaw, wala ka namang alam. Oh. Wala ka namang alam. Oh. Nagpapa-epal ka, nagmamarunong ka, akala mo. Wala daw akong alam. Kung ano yung lupa nga, nasan yung lupa? Kung yung sinasabi mo, gusto mong sabihin na kinonvert yung 3 million sa lupa, nasan yung lupa? Ganun lang kasimple yun. Nasan yung titulo ng lupa? 3 million na yun, supposedly. Dapat may titulo na yun. Baka naman hulugan pa yan. Baka yan ay lupa sa paso. Ano na tayo? Huwag nyo kaming pagpaparlulukuhin kasi kami ay hindi kami basta maloloko. Nag-iisip din kami. Sasabihin mong wala, ano yun? Ganun lang mabilis mawala. Maglabas ka dapat ng resibo. Alam mo ang lahat-lahat. Gusto mo lang kumita. Ang mga thumbnail mo pa. Clickbait. Kilala ka na sa kalingap, no? Kung sino ka, kaya wala ka ng malulokong tao. At dito, kilala na daw. Nako. Nagbase lang kayo sa mga chismis kasi yun po ay pawang paninira lang din katulad ng ginagawa ninyo ngayon kay Dave. Kaya nga pinagtatanggol ko si Dave kasi nakaka-relate ako. Sabi ko, alam ko na yan. Pag may mga ganyang post-post na para bang gusto ng patalsikin yung isang beneficiary, alam ko na yan. Sunod yan. Siraan na yan. Kaya nga, June 1 pa lang, nag-post na ako eh. Sa Tekram community, no? Isinusuka ka, oy! Isinusuka ka. Kuya Ron, nag-love shoutout po. Sa mga hindi ko na siya shoutout dyan, pasensya na po na nababasa. Laila Vlog, mega-love shout Tekram, kasi si Tatay Tekram ang taong inggit. Inggit kay Tatay Tekram, kasi si Tatay Tekram ang humahawak ng pera ni Dave. Si Tatay Tekram, na kay Tatay Tekram. Edi inamin mo na rin. Ang tanong, Ma'am Shimari, di kanina sinabi mo lupa, sabi mo wala ng 3 million, tapos sinasabi mo ngayon na kay Tekram ang pera ni Dave. Diyan pa lang to mga kapambihira, maniniwala ba kayo sa taong to pa iba-iba din ang sinasabi? Sinasabi mo kanina wala ng pera si Dave, wala ng 3 million. Magkano na lang ba ang pera ni Dave? Pero gusto mong sabihin doon wala ng 3 million, nasa lupa na. Tapos ngayon sasabihin mo, si Tatay Tekram humahawak ng pera, ano ba talaga? Tekram ang pera ni Dave, kaya galit na galit sila kay Tatay Tekram. Wala kasi silang hawa, no? Mega-love shoutout, Moira. Ibig sabihin, inamin mo na si Tatay Tekram yung nagaganyan. Diba? Si Tatay Ram daw yung nagaganito. Alam nyo na mga kapambihira. Confirm po, another confirmation po ito na si Tatay Ram yung nagaganito. Okay, na sa halip ay nagaganito. Sinabi ni Ma'am si Maria, hindi ako. Ayan. Sal Ali, mega-love shoutout. Concepcion Briones, mega-love shoutout. Patamsak po sa mga bagong pasok dyan. Puro shoutout pala to. Regalin nyo na lang po sa host. Walang pagkakakitaan kahit walang alam, nakikisaw-saw, nabuang na. From Korea yung name. Ayan, mega-love shoutout po. Pasinin po ninyo, hindi na po niya piniplay yung aking video. Hindi na po niya pupuntahan yung mga argumentong binibitawan ko. Feeling ko magbabasa lang po siya ng comment sa mga live niya. Magbabasa lang siya dyan hanggang sa matapos. Kasi hindi ko pa rin po ito napapanood eh. Na-avoid na niya yung mga sasabihin ko. Okay, tuloy tayo. Nag-love shoutout. Skip natin. Puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Saan nga banda? Nako. Saan nga banda? May basihan nga yung pinagsasabi namin dito eh. May resibo, may basihan, inamin, may allegations, may pag-amin. Ano pa? Ano pang hinahanap nyo? Tuloy tayo ha. Ito sa mga manonood na ito pong pera po ito ni Dave ay kumpirmado po sapagkat ito po ay nabanggit po ni Dave sa kanyang interview sa live ni... Kahit di mo sabihin yan, alam na ng Tekram community na inilipat ni Tatay Tekram ang pera ni Dave. Alam na alam yan kahit hindi mo na ikwento.
Inilipat na pala. Alam na alam nyo pala. Tapos nagmamangmaangan kayo. Inilipat na pala. Nako. Tapos nagmamangmaangan pa kayo. Inilipat na pala. Sinasabi ko lang po yan para po doon sa mga hindi nakakaintindi na meron po talagang totoong pera si Dave. Na bakit naman inilipat? Oh, question mark po kasi yun. Pera yun ng bata. Bakit mo ililipat? Dahil ba mag-80 na siya? Diba? Bakit mo nga naman ililipat yun? Pera yun ng bata. Ano nga tayo? Para daw po yung sa college ng bata. Tapos sinabi niyo po rin, naubos na daw. Pabago-bago kasi kayo ay. Kaya tuloy. Alam na alam namin yan kung ano ang totoo. Alam na alam din namin ang Okay. lahat ng pangyayari dyan. Huwag mo Okay. kaming gawing engot. Ha? Okay, ano yung totoo behind that transfer? Sabi ni Ma'am Shimari, alam na alam nyo yon. Ano yung katotohanan doon sa pag-transfer ng pera? Kung alam na alam mo yon, ano yon? Ka rin eh. Ano yon? Anong katotohanan doon sa pag-transfer ng pera? Ano yon? Ano yun? Ganun-ganun na lang? Basta transfer? Anong dahilan? Anong katotohanan behind that? Ang katotohanan doon, maliwanag na maliwanag, that was intentional na ilipat yung pera, hindi pa nag-18 yung bata. Sabi ni Dave, 16 years old pa lang yata siya noon, or 17. Nako. Ha? Wala kang alam. No? Eto, i-report nyo. Wag. Nako! Wala. Ang gusto lang nito, magka-pera, magka-views. Kita nyo? Sabi nyo, alam nyo na yung about sa paglipat ng pera. Eh, bakit nagagalit kayo? Ini-echo ko lang naman sa mga audience ko. Sinabi mo, alam na alam niyo yung about sa paglipat ng pera, eh, binobroadcast ko lang din naman. Which is totoo naman, di ba? Kasi inamin nyo nga naman na mayroong nangyaring paglipat ng pera. O bakit? Hindi naman ako doon nagkakasala o hindi ako nagkakamali doon kasi yan ay nakapublic. Nare-re-echo ko lang yung information para sa mga audience ko. Bakit galit na galit kayo? Di ba, alam na alam niyo yan. Confirmation lang naman yan. Besides, hindi naman yan kasinungalingan kasi may confirmation ka. Oh, saan banda ako nagsinungaling? Ma'am Shimari. Saan ako banda nagsinungaling dyan? Saan ako banda walang kaalam-alam dyan? Eh, ini-echo ko lang naman. Bakit i-report? Bakit i-report, Ma'am Shimari? Eh, ini-echo ko lang naman yung information na which is totoo naman, di ba? Inamin nyo nga eh. Sa totoo lang. No? Gusto niya suportahan siya ng mga wakwak. Oh, tapos? Kasi may perang panghahawakan or Anong connect nun? Anong connect nun sa pag-transfer? Ang usapan dyan yung pag-transfer. Di ba alam nyo na? Tapos i-report, tapos sasabihin mo na gusto ko lang daw manira, gusto ko lang daw suportahan ako ng mga wakwak. Anong connect nun? Focus ka lang dyan sa topic. Ano na tayo? O, tuloy tayo ha. Pinanghahawakan ang mga wakwa. Ha? Rose Amargo, mega love shoutout po. Kumbangwa. Ayan. Okay. Donna Rosa Vlog, mega love shoutout. Di ba, Ma'am Shi, yung pera ni Dave para sa pag-aaral niya in the future na mag-asawa ang pera ibibigay sa tamang panahon. Doon siya magpasalamat sa lahat ng nagbigay sa kanya. Turo naman po. Alam natin yan kung bakit hawak ni Nako. Naiba na po ang purpose ng pera. Yan pong pera daw po na yan ay para sa college. Pero dito po sa sinasabi po ng mga nagko-comment sa kanya, para daw po sa pag-aasawa ni Dave. Ay nako, bakit ganon? Bakit po ganon? Sinasabi niyo na, pakinggan po natin nyo ha. Pakinggan niyo ha. Aral niya in the future na mag-asawa ang pera ibibigay sa tamang panahon. Doon in the future na mag-asawa, nasan yung binabasa niyang yun? In the future na mag-asawa daw. Siya magpasalamat sa lahat ng nagbigay sa kanya. Turo naman po. Alam natin yan kung bakit hawak ni Tatay Tekram ang perang yon dahil inilalaan yon sa pag-aaral ni Kuya Dave. Ha? Okay. Hindi ko nakuha. Hindi. Inilalaan pala sa pag-aaral ni Dave eh. Saka si Dave ay minor de edad pa. Limited po ang pag-withdraw niya ng pera kasi kailangan ng consent. Limited po ang pag-withdraw niya ng pera. Okay, nagkakaintindihan ba tayo doon? Kailangan pa ba talagang ilipat? Diba? Is it really necessary na ilipat yung pera? Sa tingin ko, hindi po kailangan yan eh. Hindi po kailangan yun. Total din naman, inamin nyo na meron talaga nangyari paglipat. O ano pa?
Anong nginangakak mo diyan? Ma'am si Marie. Anong dinadakdak mo diyan na ano na tayo? Gusto ko lang naman ipagtanggol yung karapatan ng bata eh, 'di ba? Calling for mass report channel ni BJ spreading fake news. Sabi ni Moria, anong fake news doon eh? Ini-spread ko nga yung information ninyo eh. Na sinasabi nyo na transfer yung pera, ini-spread ko lang naman, di ba? Ano na tayo? Ninanakaw. Kayo ang kumukuha. Ha? Kayo ang kumukuha. Papa Bear, mega love shout out. Mga wakwak daw po ang kumukuha. No? Nasa tamang pag-iisip na po yan si Dave. Hindi na po yan magpapauto. Kahit uto-utuin po yan ng mga wakwak. Nako. Dapat lang, mapakinabangan niya yung parang sa kanya. Yung para sa kanya, yun lang po yung hinahabol namin. Nako. Yun lang po yung pinaglalaban namin. Ano na tayo, Diego? No, kayo ang kumukuha, hindi si Tatay Tekram. Yung mga ginagawa nyo, binibintang nyo sa iba. Oy, magising kayo sa katotohanan. Binibintang daw sa iba. Sino nga yung nag-hold? Supposedly na dapat ay ibinibigay mo na yun doon sa bata kasi wala na sa poder ninyo yung bata. Bakit hinuhold pa ninyo? Ano yun? There is something talaga. There is something na may intention po. Bakit ganun? Bakit hinuhold? Bakit? Saka nung una, dinideny ninyo na wala nang pera. Thank you na lang. Thank you na lang. Sa CR na yan. Ano pa naman yung 5 years? Wala nang pera. Hindi nyo kami masisisi kasi pag paiba-iba kayo ng statement eh. Yan ang mga laman ng puso nyo. Inggit na inggit kayo dahil ang pera humahawak, ang pera ni Dave na humahawak ay si Tatay Tekram. Kaya galit na galit kayo, ha? Galit na galit kayo. Ano, BJ? Nako. Bakit naman hindi... Nako. Bakit naman hindi kami magagalit? Hinuhold eh. Pwede rin naman sanang si Tatay Remy naghahawak. Pero sa sitwasyon kasi na to, nagkaroon na sila ng paghihiwalay. Yung pag-hold ng matagal, bakit ganun? Ba't hinuhold ng matagal? Alam naman nila na si Dave ay hindi nababalik sa kanila. Bakit pa hinuhold? Okay, sige, considering na siya yung guardian before, na okay lang, sige, kahit ilipat. Huwag na natin questionin yun, sige na. Pero yung pag-hold ng napakatagal, considering na hindi na talaga babalik si Dave sa kanila, bakit pa ganun? Bakit ano pa? Kitang-kita ang motibo mo kung bakit, no? At isa pa, eto lang ha, wala kang karapatan talakayin ang pera ni Dave dahil kahit isang 5, wala kang ambag. Wala daw akong karapatan talakayin ang pera ni Dave kasi daw kahit isang 5 wala akong ambag. Paano wala akong karapatan? Nasa public yan. Paano? Paano wala akong karapatan? Nasa public yan? In-announce ninyo yan? Besides, inamin na ninyo na transfer talaga yan. Hindi naman ako nagsisinungaling doon sa aking expose. Sinabi ko lang naman yung mga video. Pinakita ko lang naman yung mga video ninyo. Yung video ni Tatay Ramo, saka yung video ni Dave, nagtutugma naman. Anong wala akong karapatan talakayin? Kawasa kayo, pinablik ninyo yan. Diba? Na supposedly, dapat privacy na po yan ng bata na, diba? Privacy na po dapat yung ng bata na yun, yung mga issue na yun, lalo-lalo na po yung issue na yan. Mas report natin yung white ni Ubusay. Let's go, guys. Grabe, nasa comment section niya. Naku po. Wala daw akong karapatan talakayin. Totoo lang, wala ba talaga akong karapatan? Bakit ipinablick ninyo kasi yan? And besides, siguro, wala akong karapatang bawiin yon. Tama yon, wala akong karapatang bawiin yon. Wala akong karapatang makialam doon sa pera ni Dave. Wala akong karapatang makialam doon. Pero, may karapatan akong talakayin yon kasi nasa public yan eh. Pinag-uusapan yan eh. Kasalanan nyo yan kasi ipinablick nyo yung usapin na yan. Tuloy tayo. Wala kang ambag, ha? Tandaan mo yan. Okay. Who you? Para magsalita kay Tatay Tekram ng ganyan. Ano bang sinasabi ko kay Tatay Tekram? Wala akong sinasabi sa kanya. Ano ba sinabi ko sa kanya? Wala akong sinabi sa kanya. Di ko nga siya minumura eh. Kayo, di ko rin kayo minumura. Pinapaliwanag ko lang yung mga nangyayari sa mga vlog-vlog ninyo. Bakit ganon? Hindi ko nga kayo minumura eh, di ba?
Inaano, sus ano na tayo. Pinaglalaban ko lang yung karapatan ng bata. Ano na tayo. Sa mga basher ko po, sa mga nanonood po dito, pinaglalaban ko lang po yung karapatan ng bata. Yun lang, ganun lang po kasimple. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano pa kasi magkakasala lang kayo. O, tuloy tayo ha. Huyo. BJ, huyo. Hmm. Wala kang singkong ibinigay. Kaya wala kang karapatan magsalita. No? Tingnan mo yung sarili. Wala daw. Ano yun? Paano si Japina? Nising ko, wala rin niyang ibinigay kay Dave yata. Pagkakalam ko kasi ngayon lang naman niya sumulpot. Sa Tekram, paano si Japina? Hindi wala rin siyang karapatan mag-content kay Dave kasi wala rin naman siyang ambag sa buhay ni Dave. Sino pa baga? Yung ibang mga reactor, ganun din naman. Ang babaw ng dahilan mo, Ma'am Shimari. Ang babaw ng dahilan mo. Mo. Kung ano ka ngayon. Puro pera, pera, pera laman ng utak mo. Yan ba yung papakain mo sa pamilya mo, sa mga anak mo? Yung manira? Hindi ako naninira. Kayo yung naninira. Siniraan niyo yung bata ng siniraan. Tapos sa akin yung ibabato yung mga paninira, pinagtatanggol ko lang naman yung bata. Hindi ko nga kayo minumura, hindi ko nga inuusisa yung nakaraan mo kung anong klaseng babae ka, hindi ko yung binabanggit. Hindi ko yung binabanggit, di ba? Ano na tayo? Manira, katulad ka rin ng mga wakwak. Ayan, si Daisy. Ang dami mo na mga pupuntahan. Bakit yan pa pinili mo? Nakakaawa naman. Nakakaawa ang iyong pamilya. Nag-comment si Lia. Bigay na kasi kay Dave 18. Di ba? Si Lia, ano kaya tayo? Nanonood yan sa atin. May naligaw pala dito. Ma'am Skiramshi, mega love shoutout po. Nakakaawa ka na lang. Aswang yan si BJ sa Kalingap. Aswang ka daw, Nako. Pinapakinggan mo yung mga haters ko yan dahil naging haters ko yan dahil sa mga papaniwalain sa mga chismis. Kaya naging haters ko yan, naging basher ko yan dahil naniniwala ng walang bait sa sarili. Naniniwala sa sabi-sabi. Sabi-sabi lang yun wala kang napatunayan. Kita mo yan? BMX TV, mega love shoutout. Report nyo yan. No, report nyo. Report nyo yan kasi daw fake news daw po ako. Asan yung fake news dun? Sinasabi ko lang naman yung katotohanan. May pruweba naman tayo. May confirmation man sa mga video ninyo. Asan yung fake news dun? Ano sabihin nyo? Nagsisinungaling. Masyadong... Sabihin daw kay Whitey, nagsisinungaling daw ako. Ano na tayo? Pati kay Whitey, magsisinungaling pa kayo kay Whitey. O gagawa pa kayo ng istorya kay Whitey. I-report po namin si Brother Jose kasi nagsisinungaling po. Asan dun yung part na nagsisinungaling ako dun sa video ko? Asan yung part? Sige nga, ipanood mo nga sa amin. Kung pa-epal na wala namang alam Tapos na to tapos na Diba? Wala siyang ma-present kahit sa mga words na binibitawan ko, saan ako dun nagsisinungaling. Diba? Wala kang ma-present. Tamang hangaw ka lang, nasasabi mo, sinungaling yan, epal yan, bubuchitang yan. Ganun lang kayo palagi Nakakaawa naman yung mga manunood sa inyo, basta-basta lang naniniwala, agree lang ng agree, tango lang ng tango. Hindi na nag-iisip. Kawawa. Kayo ang totoong nakakaawa. No, nililigaw niya lang yung iba. Nililigaw lang Ni Ma'am Daisy, Lovely Daisy Channel. Ipapanood ko sa inyo, ito po yung video. Mga kapambira, panoodin po natin. With Framer, the things you design become real. Ano nyo? Ako nang sabi, huwag po tayo magpapano sa pera, ba't parang bumabaliktad? Eto, napanood na natin to. Pero ang ipapanood ko sa inyo, alam na natin, sinabi na ni Dave, no? Binibintang niya kila Tatay Tekram, no? Binibintang niya sila Tatay Tekram ang nagkakaroon ng interes sa pera. Dave, Batang Kargador, nung nandoon ka, nung nasa Manalastas ka, nasa poder ka ng Manalastas, nandun kayo sa kotse, nag-uusap kayo ni Tatay Tekram, pinaprank ka ni Tatay Tekram tungkol sa pera. Sino po nakakaalala dyan? Alam tapos, natin yon. Okay. Pinaprank ni Tatay Tekram
si Kuya Dave about sa pera niya. Ha? Oh, tapos? Napanood natin yon. Okay? Napanood natin yon. Mhm. Tapos? Noorin natin ha. Pakinggan po natin ha. Mm. Sa'yo, especially sa mga nagpaabot ng pagmamahal sa'yo. Ang totoo lang na, Mm. sana huwag kang magalit. Mm. Yung mga pinapadala sa'yo, ubos na. Mm. Yung mga pinapadala sa'yo, ubus na. Mm. Kumagat etong si Ursula. Ha? Mm. Kumagat siya. Ha? Pero to, prank lang to. Prank lang ni Tatay Tekram. Teka lang. Sa tingin ko ginawa niyo yung script na yan para gumawa kayo ng eksena na pinaprank niyo yung bata, which is parang totoo naman. No? Kasi, according doon sa mga live streaming nila, talagang madiin sinasabi ni Poren. Ubus na yan, nagamit na yan ni Dave. Nako po. Kaya, nako. Sige nga, anyway, malalaman natin yan kung talaga bang ubus na yung pera ni Dave o hindi pa. Sa mga susunod pong kabanata, malalaman po natin yan. Abangan na lang po natin ha kung ano po yung mangyayari kung talagang yung pera po na yan ay ubus na, wala na, okay? Malalaman po natin yan. Pero, isa lang po ang katotohanan, meron po talagang pera si Dave. Okay? Ang hindi lang po natin sigurado kung yan ay nandyan pa ba o wala na. Kasi sa live ni Poren, pinagdidiinan po niya talaga. Hindi po yun basta nasabi lang. Talagang sinasabi po niya na may diin. Naubos na yan, napakinabangan na yun ng bata. Pero biglang nag-alibay si Tatay Ram nila na nasabi lang daw nila yun kasi gusto lang daw nila magkaayos, gusto lang maliwanagan yung issue. Hindi na ako maniniwala basta-basta sa kanila kasi pabago-bago po yung mga statement nila eh. Ayaw ko nang maniwala ng basta-basta ganun na lang. Oobserbahan ko na yan. Malalaman ko kung tama ang sinasabi niya na nandiyan pa yung pera kung talagang maibabalik niya yan sa mga susunod na kabanata. Tuloy tayo ha. Alam naman natin, mga kamamshi, mga katekram. Mm. Si Tatay Tekram ang taong mapagtitiwalaan. Ha? Mhm. Hindi Okay. yan gumagalaw. Nang Okay. hindi niya pera at hindi yan magnanakaw. Ha? Mm. Hindi yan magnanakaw. Katulad ng sinasabi nila dahil Okay. gawain nila yon. Ha? Mhm. Gawain nila yon. Dito, galit na galit. Laureta, mega love shoutout. Fida Close, mega love shoutout po. Mhm. Mamoira, mega love shoutout. Jen, mega love shoutout. Ngayon, ha? Oh, Alam ko, napanood na natin to. okay. Ito yung prank ni Tatay Tekram tungkol sa mga pera ni Dave. Okay, napanood na nga natin yan. Oh, tapos anong pinopoint mo diyan? Ha? Sa mga pera. Hindi alam to ni Jose. Jose, alam mo ba to? Alam ko yan, napanood ko yan. Ha? Alam mo ba kung ano ang sinagot ni Dave Oh. nung time Anong sagot ni Dave? Sige, i-present mo para ma-refresh tayo. na sinasabi na nagastos niya na ni Tatay Tekram ang pera? Oh. Ha? Kasi BJ, ha? Pag magre-research ka, lahat dapat alamin mo, hindi yung pakikinggan mo lang ang Sige na nga, bilis. mga salita ng wakwak. Ha? Ano? Salita ng wakwak. Kuya Anong sinagot ni Dave? Papas-forward ko na. August, mega love shoutout. Yung mga salita lang ng wakwak ang pinapakinggan mo at yun lang ang nilalagay mo sa isipan Ay, mo. nako. Ha? Wag ganon. Oh. Bias na bias yan. Ha? Bias na bias. Wag ganyan. Ha? Wag Tuloy ganon. natin ha. Sige. Judy Ventura, mega love shoutout. Kuya August, mega love shoutout. Neutral ka lang. No? Kitang-kita naman Puntahan ko lang yung ipe-present yata niya, yung isasagot daw ni Dave. Puntahan natin, ano? Kitang-kita. Magkano ba ang natatanggap mo? Magkano ba ang binabayad sa'yo? Ha? Para pagpatuloy mo lang ang kasinungalingan mo. Maya ka. Anong kasinungalingan? Wala ka pang nadidibang sa akin eh. Wala akong sinabi na kasinungalingan dyan, lalo-lalo na sa video na yan. Kasi yan ay may mga basehan lahat. Nasa mga uploaded video ninyo yan. May basehan ako dyan na talagang legit na legit. Confirm po na yan may pera po talaga si Dave. Okay, anyway, ano yung pinopoint mo dyan? Pakinggan ko nga. Naman sa pamilya mo, BJ. Mm. Mahiya ka. Rolando Ben, mega love shoutout po. Layla Vlog, mega love shoutout. Mahiya ka. Susan Bernabales, mega love shout. NS, Nasaan na yung sasabihin ni Dave? Anong sagot ni Dave? NS, BC, ay, hindi ko mabasa. Mega love shoutout po dyan. Nasaan na? Glenis Josel Arco, mega love shoutout. Ha? Sana pinakinggan mo rin to. Sana magbigay ka ng reaction Sige, bibigyan ko ng reaction yan. Impromptu ngayon na ngayon din. dito. Oh. Etong time na to, na nagpa-prank si Tatay Tekram, mula sa puso ni Dave,
Oh, Ang anong pagsagot niya dito, ha? anong sagot ni Dave? Sige nga. Mula sa puso. Ha? Oh. Ayan, report daw, misinformation. Spreading Misinformation daw, report na yan, misinformation is spreading misinformation, disinformation, sinabi niya sa thumbnail, confirm, wala naman siyang proof. Anong walang proof doon? Hindi pa ba proof yung pag-amin sa statement ng both parties? Hindi pa ba proof yun na sa inyo mismong bibig nang galing? Doon sa dalawang partido mismo nang galing na inamin po nila na mayroon pong pera si Dave at inilipat? Hindi pa po ba pruweba yun? Katulad, kapares po yan nung sinabi ni Dave na sinapak siya at inamin ni Tekram. Sasabihin nyo, hanapan nyo pa ako ng ebidensya. Ay, inamin na nga eh. Ang gulo-gulo nyong kausap. information. Ha? Report niyo po yan. Tamsa tapos report. Yung channel na yan. No? Okay? Ngayon, eto pakinggan natin. Alam ko napanood na natin to, no? Sige, pakinggan natin ha. Meron daw pong galing sa puso ni Dave. Ito po yung sagot niya dun sa prank na naubos na daw po yung pera. Pakinggan natin. Hindi pa kasi alam ni BJ yung sinagot ni Kuya Dave dito sa Anong sagot ni Dave? tungkol sa pera niya. Ha? Anong sagot ni Dave? Sige, pakinggan Tungkol natin. sa pera, no? Tagal. Pinarainda, mega love shoutout. Maribel Panig. Napansin ko lang patapos na po yung video. Patapos na po yung video niya, hindi po niya hinimay-himay yung mga argumentong binibitawan ko. Diyan pa lang po sa pagkakataon na yan ay naiintindihan ko na po na ina-avoid talaga po ninyo yung mga sinasabi ko. Kasi wala kayong mabablap kayo dun eh. Hindi niyo masasagot yun yung mga sinasabi ko. Kaya paid na po yung live niya ay wala na. Hindi na po na kumpleto yung sinasabi ko. Ini-skip na lang niya. Iba yung ipinapakinig niya sa mga audience niya. Naku. Malapit na pong matapos. 43 minutes na lang. 43 minutes na, 46. Ibig sabihin, 3 minutes remaining na lang po, mga kapambihira. Ay, naku. Batan, mega love shoutout po. And Ban, 7482, mega love shoutout. Angelita Bukaig, mega love shoutout. Ngayon, pakinggan natin to. Sige. Sorry po yun. DJ, narinig mo yon? Ano daw? Pera lang po yon. Okay lang po yon. Yan ang mga sagot. Di ba? Tama naman yung sagot ni Dave. Wala namang mali sa sagot ni Dave. Di ba sabi niya, umamin, let's say, totoong nangyari yan. Siyempre, prank yan eh. Let's say, totoong nangyari. Ang pakiramdam ng bata, siyempre, tatay-tatayan niya yon. Ang sagot niya, pera lang po yan. Okay, nakangahulugan ba yan? Nakangahulugan ba yan na pwede nang dahil sa prank na yan, mabuvoid na yung pera ni Dave, hindi na pwedeng panghawakan? Dahil ba sa prank na yan, ito nga, mag-isip ka nga, Ma'am Shimari. Mag-isip ka nga, Ma'am Shimari. Dahil ba sa sagot ni Dave, sa prank na yan, nangangahulugan ba na wala na siyang karapatan sa mga pera at pag-aari niya ngayon? Dahil sinabi mo, prank yan. Pero kung totoo po yan, nanggaling po sa puso ni Dave, yung sagot niya, pera lang po yan, tatay. Okay. Ni Dave, nung time na hindi pa siya dinidemonyo ng mga wakwak. Nako. Yan din nga ang sagot ni Dave eh. Sige, wala na po silang maibabalik na 3 million. Pero sige, yun na lang pong share ko sa wala na silang ibabalik eh, alam na niya. Yan pong statement na yan ni Dave, hindi yan nagbo-void nung kanyang karapatan sa kanyang mga pag-aari. Kasi yan unang-una, prank lang pala yan. Pero ang idea po talaga ni Dave, pera lang po yan, pwede pa yan kitain eh. Yan po yung nagpapatunay na mabait na bata si Dave. Hindi siya nagtatanim ng galit. Pinagtiwala nga niya sa tatay niya eh. Diba? Nasa bangko niya, ipinagtiwala dun sa tatay-tatayan niya. Hindi po siya mukhang pera. Katulad ng sinasabi niyo ngayon. Hindi siya mukhang pera. Kala ko ba naman may ipupuntos ka na dyan sa mga sasabihin mo? Wala pala, wala. Naku. Okay na okay kay Dave. Kahit anong gawin ni Tatay Tek. Okay na okay nga eh. Okay na okay kasi dyan po yung point po na yan. Dyan po sa point na yan, ay sabihin na natin okay pa sila. Di ba? Sabihin na natin okay pa sila. Parehas pa silang okay ang sitwasyon. Si Dave, mahal pa niya yung tatay-tatayan niya. Kasi, imagine, pinagtiwala niya yung pera niya. Tapos nung sinabi na nawala na, hindi siya nabigla. Ang sinabi lang niya, pera lang po yun.
Tekram sa pera niya, Oh. okay lang sa kanya. Oh. Dahil that time, Oh. wala pang lumalason sa utak ng batang kargad. Ngayon nga okay lang din naman sa kanya yan eh. Kaya lang, pinipilit po namin ipaglaban yung karapatan niya. Kahit po hanggang ngayon, sinabi pa nga po niya sa live niya, wala na po silang maibabalik na 3 million. Alam ko po yun, wala silang maibabalik. Na ano na yun? Nasa mabuting, nasa mabuting kamay na. Oh, alam na yun ni Dave eh. Pero it doesn't mean yung statement na yan ni Dave ay nagpapavoid ng kanyang karapatan. Lalo-lalo na, prank pala yan. Pero feeling ko po ginawa po nilang prank yan, pero para lang pagtakpan na kunwari prank, pero totoo na yata yan. Yung prank po na yan ay parang totoo. Kasi nangyari po sa live po nila, sinasabi po ni Poren, nasa CR na. So, paano yun? Pakiramdam ko yung prank na yan ay ginawa lang ninyo para pagtakpan. Kasi kino-confirm ni Poren eh, nasa CR na. Oh, thank you na lang. Nako. Ikaw din, Dave. Mm. Mapanood mo sana lahat ng video. Yung sinasabi mo. Lahat ng sinasabi mo. Pero, mark my word, darating ang time talaga. Iiyak yan, iiyak. Mark my word. Ay. Mark my word ha. Abangan na lang po natin mga kapambira ang susunod na kabanata. Anyway, na-found out po natin. Aware din po sila na nakay Ramil yung pera. Aware din po ang Tekram community na nakay Ramil ang pera. Okay, nagkakaintindihan ba tayo? Aware din po sila na mayroon totoong pera si Dave. Yun po ang maliwanag na maliwanag. Aware po kayo lahat na may totoong pera si Dave. Aware po kayo lahat na na-transfer sa bank account ni Ramil. Malinaw yun. Hindi po ako fake news. At least po hindi po ako fake news. Hindi ko po kayo niloloko mga kapambira. Kaya kayo nakikinig sa akin kasi hindi ko kayo niloloko. Nag-i-expose lang ako ng katotohanan dito. Hindi ko kayo minumura. Wala akong sinasabing masasamang salita sa inyo. Hindi ako naninira sa inyo ng ganun-ganun na lang. Pinagtatanggol ko lang po yung karapatan ng bata. Okay? Tingnan natin kung may sasabihin pa si Tita Mamsi dito. Mamsi Laura, mega love shoutout. Cecil Moira Brana, mega love shoutout. Mahiwagang ina, mega love shoutout. Oh. Wala po. Iiyak po tong batang to. Tandaan. Oh, iiyak po tong batang to. Walang sense po, di ba? Walang sense mga kapambira. Ganun lang. Matapos na po yung live niya, walang pinuntahan. Wala siyang napatunayan na ako daw ay nagsisinungaling. Wala, kahit isa. Oh, tanong, ito yung mahiwagang tanong. Saan banda ako nagsinungaling sa mga sinasabi ko? Saang banda? Saang banda ako nagsinungaling? Di ba wala kang napatunayan? Wala kang na-debunk sa mga sinasabi ko? Kasi hanggang ganun, sinungaling yan, bobo yan. Hanggang ganun lang kayo. Pero saan banda, may napatunayan ba kayo? Di ba wala? Ano na tayo? Natin. Iiyak siya. Salamat sa mga bagong pasok at sa mga nag-thumbs up. Thank you very much. Oh. Ayan, matatapos may na live yung at live. Tekram? Oh, mag-end na yung live. Ay, kaya pala niya in-end ng maaga. May live daw. May live sila? Kaya i-end niya siguro dito ng maaga. Kaya pala ito may part 2. May live sila, i-ano ko po. I-out ko po. Ay, may live nga. Kaya pala may part 2 ito. Sige po mga kapambira, abangan po natin sa part 2 kung meron ba talagang sasabihin dito si Ma'am Shimari. Kung meron talaga siyang ididibang sa akin na ako ay nagsinungaling. Kasi kung wala, ay niloloko lang nila yung mga audience nila. Saang banda ako doon Saang banda ako doon nagpe-fake news. Okay? Tingnan natin kaya pala po may part 2 pala to. Birthday ni Kuya Luis. Ayan, okay. Tapos na po mga kapambira. Salamat po sa inyong panonood. Ayan, end na po natin yung reaction natin ngayon. At least nakita po natin, ganun po sila mag-react. Walang sense ang mga sinasabi. Sasabihan lang tayo ng sinungaling. Pero saan banda? Paano mo nasabi? Walang ganun eh. Wala silang maipresent na ganun. Hindi po nila magawa yun mga kapambira kasi wala silang pinangahawakan na tayo ay nagsisinungaling. Wala. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo doon? Halos po sila, lahat mga reactionist nila, mga reactors nila,
magagaling lang magmura, magagaling lang manghusga, magagaling lang gumawa ng kwento, tapos dinadaan lang sa, alam niyo yun, nagbabasa-basa lang ng mga comment, tapos, ako, ititwist lang yung katotohanan, ay nako. At least, alam po natin mga kapambihira, we are fully aware na aware din sila na alam naman pala talaga nila yung mga bagay-bagay na yun na sinasabi ko, na may totoong pera si Dave, nasa bangko ni Ramil. Ang tanong lang po dyan, ito po yung mahiwagang tanong bago po tayo mag-end. Bago po tayo mag-end, ito po yung mahiwagang tanong. Nandyan pa ba yung pera na yan? Yun lang naman po yung mahiwagang tanong. Willing po ba kayo na ibigay yan kay Dave? Willing po ba kayo na i-turn over yan kay Dave at bilang pagmamahal nyo dun sa bata, willing po ba kayo na ibigay yan kay Dave? Yun lang naman yung mahiwagang tanong eh. Kung nandyan pa po yung pera na yan, willing po ba kayo na ipagkatiwala yan kay Dave at bilang pagmamahal nyo kay Dave? Kasi sa totoo lang, sabi ni Tech John, anyway, pera po yan ni Dave. Yun lang naman po ay mga tanong ko lang naman sa inyo. Aywan ko na lang, anong oras na, anong petsa na. Sabi ko nga, doon sa reaction ko kagabi, huwag nyo nakantayin na may kumagat doon sa hamon ni Poren. So yun lamang po mga kapambira. Ito po ay uploaded video. Salamat po sa mga nanonood. Salamat po sa di pag-skip ng ads. Mag-leave po kayo ng inyong comment dyan. Ano pong masasabi nyo sa reaction video natin ngayon. Thank you so much. God bless. See you tomorrow. Bye-bye.